gabi at umuulan ng malakas, makikita natin ang mga taong nakasuot ng suit at sila ay may pupuntahan na lugar. Nagtanong ang ating bida na si Jung Sok sa kanyang mga bata kung ito daw ba ay kagagawan ng Westgate Dogmeat, at sinabi ng lalaki na oo at 5 tao ang naospital na. Nagalit si Jung Sok dahil naging mabait siya na naging dahilan ng pag-iba daw ng ugali ng Westgate Dogmeat. Sa susunod na panel, papasok na dapat sila sa isang pinto ng may humarang na 2 lalaki. Itinanong ng mga ito kung sino sila at ayaw sila nito padaanin, ngunit nagalit ang ating bida na si Jung Sok at sinabi nito na mas makakabuti kung tatabi na lang sila sa gilid. Inatake ni Jung Sok ang lalaking nagbabantay at ito ay tumalsik hanggang sa loob ng kwarto. Sa susunod na panel, makikita natin na nakapasok na si Jung Sok pati na din ang kanyang grupo. Sinabi ni Jung Sok kay Westgate Dogmeat na kung ano ang ginagawa nito, at kapag ginalaw niya ulit ang teritoryo ni Jung Sok siya ay papatayin nito. Ngunit, sinabi ni Westgate Dogmeat na kumalma daw muna si Jung Sok dahil isa lang itong minor event. Hindi na daw katulad ng dati si Jung Sok, dahil dati siya ang tinatawag na human butcher, crazy dog at demonyo. Siya ang tinitingala at kinatatakutan ng lahat ng kalalakihan. Ngunit ngayon, naging mabait na dahil daw sa katandaan kaya hindi nasusunod si Westgate Dogmeat kay Jung Sok. Sinabi naman ni Jung Sok kung tapos na daw ba si Westgate Dogmeat sa kanyang kadaldalan, kaya inutusan niya ang kanyang mga bata na patayin na si Westgate Dogmeat. Ngunit, imbis na si Westgate Dogmeat ang kanilang atakihin, si Jung Sok ang sinaksak ng mga ito. Sinabi ni Westgate Dogmeat na hindi pa din daw ba napasin ni Jung Sok ang mga nangyayari, lahat sila pati na ang mga bata ni Jung Sok ay trinaydor siya. Sinuntok ni Jung Sok ang 2 lalaki na sumaksak sa kanya, at ikinagulat ito ni Westgate Dogmeat dahil magaling pa din daw si Jung Sok. Inutusan ni Westgate Dogmeat ang mga iba pa niyang alagad na tumulong na at palibutan si Jung Sok. Makikita sa mukha ni Jung Sok ang galit, ngunit halata din ang sakit at pagod na nararamdaman niya. Sa susunod na panel, makikita natin si Jung Sok na pagod at hirap na naglalakad sa daan. Si Jung Sok ay nakatakas, ngunit sa sakit na nararamdaman niya ay napaupo na lang siya sa isang tabi. Habang nagpapahinga si Jung Sok, naalala niya ang kanyang kabataan. Noong siya ay 18 years old, nag-drop out siya sa school at sumali sa isang organization. Nakasurvive siya sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano-anong kasamaan, nang aapak siya ng mga tao lalo na ang mga mahihirap. Pumatay din siya noon ng isang detective, at hindi niya na mabilang ang mga taong binugbog niya. Sa loob ng 20 years, ang mga masasamang gawain niya ang tumulong sa kanya para maging leader ng gang na namuno sa buong Incheon. Ngunit sa huli, magiging masaklap lang pala ang buhay niya at magtatapos sa kanyang pagkamatay. Naiyak na lang si Jung Sok dahil ito na ang huli para sa kanya, ngunit wala nang kwenta at huli na para magsisi pa. Ang gusto na lang niya ay humingi ng tawad nang biglang mapunta siya sa lugar na maliwanag at puti ang paligid. Nagulat siya at napaisip kung nasa impyerno na daw ba siya, ngunit napaisip din siya na malabo ito dahil puti ang paligid at tahimik. May biglang nagsalita at narinig siyang boses. Sinabi nito kung nagsisi daw ba si Jung Sok sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi niya ito sinagot at sumigaw si Jung Sok na lumabas ang nagsasalita, nang biglang magpakita ito at ang kanyang nakita ay isang anghel. Sinabi ng anghel na nakikita niya ang kadumihan ng kaluluwa ni Jung Sok, at nararapat lang na mapunta si Jung Sok sa impyerno at masunog doon. Ngunit, naging interesado ang anghel nang makita at malaman ang pagsisisi ni Jung Sok. Ngunit, nahiya si Jung Sok sa nangyari at sinabi niya na nangyari lang iyon dahil alam niya sa sarili niya na nagkamali siya. Sinabi ni Jung Sok na dalhin na siya ng anghel, wala siyang pake kung impyerno man o kahit saan dahil nasira na ang kanyang pride. Ngunit, nagtanong ang anghel kay Jung Sok kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, ano ang gagawin nito. Sinabi ni Jung Sok na iibahin niya ang kanyang buhay, hindi siya papatay at mamumuhay siya ng maayos at normal. Sinabi ng anghel na sa kanyang bagong buhay,
kahit maging mabait man siya hindi na siya maliligtas. Hindi na natuloy ang tanong ni Jung Sok sa anghel dahil biglang lumiwanag at sa susunod na panel, makikita natin na nasa isang bahay siya. Tinignan ni Jung Sok ang kanyang kamay, nag-iba din ang kanyang damit at nawala ang kanyang mga sugat sa katawan. Nagulat siya nang tumingin siya sa salamin dahil nagmukhang bata ang kanyang itsura. Habang nakatingin siya sa salamin, may biglang tumawag sa telepono at kanya itong sinagot. Nagtanong ang nasa telepono na kung magda-drop out daw ba si Jung Sok sa kanyang paaralan dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok. Tinanong ni Jung Sok kung sino ang nagsasalita sa telepono, at sinabi ng nasa telepono na paano niya nakalimutan ang boses niya dahil siya ang dean ng school. Sinabihan ng dean si Jung Sok na pumunta agad-agad sa kanilang paaralan. Nagulat si Jung Sok sa mga nangyayari, dahil ang itsura niya ang bumalik sa pagkabata, pamilyar ang bahay, at ang petsa ay iba. Binigyan ng pangalawang pagkakataon ng anghel si Sungjok, at ibinalik sa 23 years ago. Naiyak sa tuwa si Jung Sok dahil magagawa niya ng mamuhay ng normal sa pagkakataon na ito. Naisip ni Jung Sok ang sinabi ng anghel na kahit maging mabait siya sa pangalawang pagkakataon, hindi pa din mailigtas ang kanyang kaluluwa. Ngunit, ang importante lang para kay Jung Sok ay maayos at maging tama ang kanyang nakaraan. Lumabas na si Jung Sok ng bahay at pupunta na siya sa kanilang paaralan, nang biglang may bumati sa kanya at ito ang town gangster na si Kim Sok-hyun. Binati ni Jung Sok si Kim Sok-hyun nang walang galang dahil nasanay siya sa kanyang nakaraan, dahil nakakasama naman niya ito noon. Nagalit si Kim Sok-hyun at sinabi na walang galang si Jung Sok sa kanya. Humingi ng tawad si Jung Sok dahil naalala niya na bumalik nga pala siya sa nakaraan at ayaw din naman niya na ng gulo. Sinabi ni Kim Sok-hyun na ipapakilala dapat niya si Jung Sok sa mga nakakatandang gangster ngunit, biglang naalala ni Jung Sok na si Kim Sok-hyun nga pala ang nagpakilala sa kanya noon at nagsali sa gangster organization. Si Kim Sok-hyun ang number 1 na samairan ng buhay ni Jung Sok. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang pangalawang parte ng kwento sa mainit na pag-uusap ni Jung Sok at Kim Sok-hyun. Sinabi ni Kim Sok-hyun na kung bakit pangit ang trato sa kanya ni Jung Sok, baka daw dahil masyado siyang naging mabat kay Jung Sok. Ngunit, pinatahimik siya ni Jung Sok at biglang sinakal ang mukha ni Kim Sok-hyun. Galit at mahigpit ang pagkapit ni Jung Sok sa mukha ni Kim Sok-hyun, hindi makawala si Kim Sok-hyun dahil sa lakas ni Jung Sok. Tumulong at sumuntok ang kasamahan ni Kim Sok-hyun, ngunit nasalag agad ito ni Jung Sok. Kinapitan ni Jung Sok ng mahigpit ang kamay ng lalaki, at saka siya bumawi ng suntok. Tinamaan niya ang lalaki at ito ay tumalsik sa lakas ng suntok ni Jung Sok. Nang matapos ang laban ni Jung Sok sa isang lalaki, makikita natin si Kim Sok-hyun na nahihirapan at inuubo ng dahil sa mahigpit na pagsakal sa kanya ni Jung Sok. Sinipa si Kim Sok-hyun ni Jung Sok sa mukha, at tinapakan niya ito habang ito ay nakahiga sa lapag. Galit na galit pa din si Jung Sok kay Kim Sok-hyun, dahil naaalala niya ang kanyang nakaraan sa pagsali sa isang organization na samairan ng buhay niya, at si Kim Sok-hyun ang dahilan ng pagsali niya noon. Nagmamakaawa na si Kim Sok-hyun dahil susuntukan siya ulit ni Jung Sok, ngunit tumigil agad si Jung Sok nang maalala niya ang sinabi sa kanya ng anghel. Hinayaan na lang ni Jung Sok si Kim Sok-hyun pati na din ang kasama nito, at sinabihan na lang niya ang mga ito na wag nang magpapakita sa kanya. Makikita sa mukha ni Kim Sok-hyun ang sakit pati na din ang kanyang pag-iyak ng dahil sa bagbog na natamo niya. Tuluyan nang umalis si Jung Sok, at siya ay proud sa ginawa niya dahil napigilan niya ang sarili niya. Sa susunod na panel, makikita na sinabi ng kanyang dean na siya ay drop out na. Mayroon si Jung Sok na 36 na absent na walang excuse, 9 na cases ng violence, 6 na cases ng pagnanakaw sa school, 14 na times na nahuling naninigarilyo, at 29 na hindi pagsunod sa batas ng kanilang school.
Sinisigawan at pinapagalitan siya ng dean ng kanilang school. Napipikon na si Jung Sok ngunit kailangan niyang kumalma dahil gusto niya mabago ang kanyang buhay. Napatigil ang dean nang sinabi ni Jung Sok na mag-usap muna sila. Sinabi din niya na pumunta siya sa school dahil nagbago na ang isip niya at gusto niya na mag-aral. Sinabi din ni Jung Sok na bakit siya pinapa-drop out ng dean, gusto niya na daw mag-aral at kung magda-drop out siya, masisira ang kanyang kinabukasan. Ngunit, napaisip at nabigla ang dean sa mga sinabi ni Jung Sok, dahil nagwawala siya dati at nagdadabog kapag pinapagalitan. Tinanong ng dean si Jung Sok kung mag-aaral na daw ba talaga siya ng mabuti, at sinabi naman ni Jung Sok na pwede siya i-expel ng kanilang dean kung may mali na naman siyang gagawin. Binigyan ng pagkakataon ng dean si Jung Sok at pinagkatiwalaan niya ito. Sa susunod na panel, makikita na nagsisimula na ang klase ng paaralan. Nang biglang may bumukas ng pinto, at ito ay si Jung Sok. Natuwa ang dalawang estudyante dahil dumating na si Jung Sok, at nagulat naman ang kanilang teacher dahil sa kanyang pagpasok. Sa susunod na panel, makikita natin ang karanasan ng kanyang teacher noong first day ng kanilang klase. Nagpapakilala siya dahil siya ang kanilang magiging homeroom at English teacher. Tinanong siya ng isang estudyante na kung may boyfriend na daw ba siya, ngunit sinabi nito na magsisimula na ang kanilang klase. Sumagot naman si Jung Sok na madali lang naman sagutin ang tanong, at sinabi din niya na siguro hindi pa nakakaranas ang kanilang teacher ng isang relasyon. Hindi nagpadala ang teacher at sinabi nito na ituloy na ang kanilang klase. Ngunit, pabirong tinakot at ginulat ni Jung Sok si Han Ji-hai. Sa susunod na panel, babalik na ang kwento sa present. Napaisip si Han Ji-hai na bakit pa bumalik si Jung Sok dahil matagal niya na itong ayaw pabalikan sa school. Sa kabilang banda, ang dalawang estudyante ay patuloy pa din sa pantai trip nila kay Han Ji-hai. Binatukan sila ni Jung Sok at sinabing itigil na nila ito, dahil isa siyang teacher at hindi tropa. Humingi ng tawad si Jung Sok sa nangyari kanina dahil siya ay late sa klase, na naging dahilan ng pagkagulat ni Han Ji-hai. Umupo na si Jung Sok at tumabi sa lalaking nakasalamin. Nanghiram siya ng libro dito at tuluyan siyang nag-aral. Ngunit, walang maintindihan si Jung Sok sa kanyang binabasa kaya nagpapanggap na lang muna siya na nag-aaral. Sa susunod na panel, makikitang tapos na ang klase. Nagtanong ang dalawang estudyante kay Jung Sok kung anong trip ang ginagawa niya, at sinagot naman sila ni Jung Sok na simula ngayon ay magbabago na siya. Makikitang sila ay masayang naglalakad, nang biglang may tumawag kay Jung Sok at sinabi na hinahanap ni Kang Young-gi si Jung Sok. Sa susunod na panel, pumunta si Jung Sok kay Kang Young-gi para makipagkita dito. Si Kang Young-gi ang namumuno sa kanilang school. Sinabi ni Jung Sok na wag nang magpaligoy-ligoy at sabihin na ni Kang Young-gi ang gusto niyang sabihin. Tinanong ni Kang Young-gi kung gusto niya ba ng trabaho, ngunit sinagot agad ito ni Jung Sok na ayaw niya. Sinabi din ni Jung Sok na hindi siya magtatrabaho sa katulad ni Kang Young-gi na adik. Napahiya at nagalit si Kang Young-gi sa sinabi ni Jung Sok. Aalis na dapat si Jung Sok nang biglang sumugod ang mga alagad ni Kang Young-gi sa kanya. Kinapitan ng isang lalaki si Jung Sok, ngunit kinapitan naman ni Jung Sok ang braso nito ng mahigpit at inambehan na babaliin ito. Habang kapit ni Jung Sok ang lalaki, sinabi niya kay Kang Young-gi na kung tatapusin na daw niya ba siya, nagalit si Kang Young-gi nang marinig niya ito mula kay Jung Sok. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Magsisimula ang pangatlong parte sa paglapit ng mga kasamahan ni Kang Young-gi. Tinanong naman ni Jung Sok na kung bakit nila pinaplanong pumunta sa kanya ng sabay-sabay. Ngunit, hindi niya daw kakayanin silang lahat ng mag-isa. Kaya mas hinigpitan pa ni Jung Sok ang hawak niya sa braso ng lalaki. At sinabi niya na kung may lumapit lang na isa sa kanila, dudurugin niya ang braso ng lalaki. Natakot naman ang ibang mga kasamahan at hindi na lumapit pa. Tinanong naman ni Jung Sok kung sino ang tinatawag nilang bully kung sila naman ang tumawag sa isang inosenteng junior.
Kaya tinanong niya rin kung gusto nila ng fair, at tinuro niya si Kang Yonggi na maglaban silang dalawa. Tinanong ni Jung Sok kung bakit naduduwag siya makipaglaban sa isang school junior kung siya naman ang pinakamalakas sa school. Nag-promise naman siya na kapag nanalo si Kang Yonggi, gagawin niya lahat ng ipapagawa niya. Pero kapag nanalo naman si Jung Sok, siya na ang magiging boss ng school. Nagalit naman ang ibang kasamahan nila. Hinigpitan palalo ni Jung Sok ang hawak niya sa braso ng lalaki at sinabi, sigurado ba sila na okay lang maduraj ang braso ng kaibigan nila? Kaya tinawag niya ulit si Kang Yonggi na maglaban sila ng maayos. Naiinis na si Kang Yonggi dahil sa labanan na gusto ni Jung Sok. At sinabing hindi siya magpapauto sa tricks niya. Ngunit hindi niya rin pwedeng basta-basta hayaan ang sitwasyon. Kaya napatayo na siya, at sinabi naman ni Jung Sok na pag-isipang mabuti ni Kang Yonggi ang sitwasyon. Kailangan daw malaman ni Kang Yonggi kung ano ang best option para makaalis sila sa sitwasyon ng maayos. Dahil dito, sinabi ni Kang Yonggi na papaalisin niya ngayon si Jung Sok, kaya bitawan niya na ang kamay at makakaalis na siya. Nagulat naman ang ibang kasamahan nila dahil sa desisyon niya. Sinabi niya naman na siya na bahala kay Jung Sok mamaya, dahil ang mahalaga ngayon ay ang iligtas ang lalaki. Magsasalita ulit sana ang kasamahan niya, ngunit nagalit siya at sinabing sinusubukan ba siya. Pinakawalan na ni Jung Sok ang kamay ng lalaki at sinabing ang boring naman. Umalis na siya, at hindi makapaniwala na gumana ang kanyang mga sinabi. Nagagalit pa rin si Kang Yonggi dahil paano nalaman ni Jung Sok ang secret niya. Sa susunod na panel, makikita natin na physical education nila. Habang nag-exercise, napapaisip si Jung Sok na wala na ang problemang pinaka-nakakairita para sa kanya. Ang inaalala niya ngayon ay ang future dahil ano na daw ang kanyang gagawin pagkatapos mag-graduate. Ilang saglit lang, nakita niya ang kaklase niyang babae at pinagtawanan. Dahil dito, pinagtawanan na rin siya ng iba nilang kaklase, at nahihiya na tuloy siya. Biglang napansin naman ni Jung Sok na nakita niya na ang babae dati dahil sa sugat niya. Isa pala siyang biktima sa pangtitrip sa kanya ng 3 lalaki. Nailagay ito sa isang newspaper, at siya pala ang nagtangkang tapusin ang kanyang buhay nitong taon. Ang pangalan ng babae ay Sim Jae-hee. Habang naglalaro ang ibang kaklase niya, nakaupo siya sa hagdan at napapaisip na ang pangalawang buhay na meron siya ay isang bagay na ikinasaya at ipinagpasalamat niya sa umpisa. Ngunit, nakalimutan niya ang pinakaimportanteng bagay. Ang mga nagawa niyang mali sa nakaraan kila Kim Sok-hyun, Kang Yonggi, at Sim Jae-hee ay nanatili pa rin. Naisip niya kung mag-apologize ba siya. Ngunit ilang saglit lang, napansin niya na kung saan nagpunta si Sim Jae-hee. At nakita niyang may sumilip sa pinto, at nagalit siya dahil baka andan ang babae. Sinipa niya ang pinto, at galit na tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sinipa niya ang lalaki, at tumalsik ito dahil sa lakas ng sipa ni Jung Sok. Natakot naman ang isang lalaki, at sinuntok siya agad ni Jung Sok. Pinagtapak-tapaka ni Jung Sok ang lalaki at tinanong kung bakit nila binubuli ang babae. Galit na si Jung Sok, at sinusubukan naman siyang pigilan ng isang lalaki. Sinuntok ulit siya ni Jung Sok sa tiyan at sobrang nasaktan ito. Hinablat naman ni Jung Sok ang damit niya at sinabihan ang lalaki na mabuti pang umalis na sila hanggat hindi pa siya nababaliw sa galit. Umalis na silang dalawa at sinabing pinipigilan niya lang ang kanyang sarili na patayin sila. Naintindihan na ngayon si Jung Sok na kung bakit gustong tapusin ni Sim Jae-hee ang kanyang buhay sa ganitong panahon. Naisip niya rin na sa ganitong panahon din na-expelled ang mga lalaki, at hindi niya nakasalanan iyon. Sinubukan niyang lumapit kay Sim Jae-hee para kamustahin ito, ngunit natakot siya at patuloy ang pag-iyak. Nagtataka naman si Jung Sok kung bakit siya iniiwasan at ganon ang tingin si Sim Jae-hee sa kanya. Sa susunod na panel, bumalik sa nakaraan at iyon ay ang first meeting nila. Papasok na dapat si Jung Sok sa classroom, ngunit nakaharang si Sim Jae-hee sa entrance dahil nahulog ang kanyang pencil case.
Nakapasok na si Jung Sok, at sinabing clumsy si Sim Jae-hee. Ilang saglit lang, habang nagkukwentuhan silang magkakaibigan, napansin ni Jung Sok si Sim Jae-hee na tahimik lang sa kanyang upuan. Tinanong niya kung talaga bang mag-isa lang ito at walang kaibigan. At since junior high school pa daw, mag-isa na siya palagi. Nagtaka naman si Jung Sok kung bakit ganon, ngunit hindi sila sigurado. Para kay Jung Sok, nakakairita ang kinikilos ni Sim Jae-hee. Sa labas ng school, pinagtaytripan siya nila Jung Sok. Ngunit, ang pagtawanan at pagtripan siya ay naging nakasanayan na. Nagmamakaawa si Sim Jae-hee kay Jung Sok. Bumalik na ulit sa present, at naintindihan na ni Jung Sok kung bakit natatakot sa kanya si Sim Jae-hee. At para kay Sim Jae-hee, walang pinagkaiba si Jung Sok sa mga ibang nantitrip sa kanya, o mas malala pa siya. Naisip ni Jung Sok kung ito ba ang dahilan kung bakit siya bumalik. Nilapitan niya ulit si Sim Jae-hee, at humingi ng tawad. Nagulat si Sim Jae-hee sa kanyang narinig. Humingi ng tawad ulit si Jung Sok dahil sa sugat sa braso ni Sim Jae-hee. Hindi makapaniwala si Sim Jae-hee na humihingi ng tawad si Jung Sok sa kanya. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Magsisimula ang pang-apat parte sa classroom na tilang nagkikwentuhan sila tungkol sa nangyari. Ang dalawang lalaki na ginulpi ni Jung Sok ay nasasaktan pa rin at nagagalit at sinabing i-report daw si Jung Sok sa pulis. Napangiti na lang si Jung Sok at napatayo at sinabing, sa tingin ba nila na magiging maayos ang lahat kapag nir-report siya? At yun ang dahilan kung bakit wala silang laban sa kanya. Ang pakikipag-away ng minor ay mabibigyan lang ng advice or warning, kaya ano daw sa tingin niya ang mangyayari kapag nakalaya siya. Hinablat ni Jung Sok ang necktie ng lalaki at sinabing hindi ata niya maalala ang nangyari kanina ngunit nakita lahat ni Jung Sok ang lahat ng klaro. Nagtaka ang iba nilang kaklase kung anong nangyari noong physical education nila. Napasigaw na si Jung Sok at sinabihan ang lalaki na sumagot siya. Naiiyak na ang lalaki at napaluhod. Sinabihan din ni Jung Sok ang iba nilang kaklase na kapag nahuli niyang may ginagawa silang hindi maganda, mayayar sila sa kanya. Napaupo na si Jung Sok. Napansin niya na may kulang sa klase nila. Kaya tinanong niya ang katabi niyang nakasalamin na lalaki kung saan nagpunta si Sim Jae-hee. Sinabi naman niya na nagpunta si Sim Jae-hee sa nurse's office pagkatapos ng physical education nila. Tinanong naman niya kung anong nangyari kay Sim Jae-hee dahil mukhang hindi siya okay. Sinabihan naman siya ni Jung Sok na tumahimik lang siya at anong gagawin niya kung malaman niya man. Naalala ni Jung Sok si Sim Jae-hee at naisip na wala sana siyang gagawing masama. Sinabihan niya ulit ang katabi niya na gising siya pag nagsimula na ang klase. Ngunit 2 minutes na lang daw magsisimula na ito. Nainis si Jung Sok at sinisi ang dalawang iyon. Pumasok na ang kanilang teacher na si Han Ji-hai at nagsimula na siyang magklase. Ilang saglit lang, sinabi ni Jung Sok na ibigay sa kanya ang pen at ang papel. Sinulat niya sa papel ay misdeeds list at burado naman ang things to fix. Naisip niya na ang mga nagawa niyang mali sa past ay kailangan niyang maitama lahat ng isa-isa simula ngayon. As expected daw, una niyang sinulat sa listahan si Sim Jae-hee na, bilang top priority niya. Ngunit paano niya gagawin ito, dahil kahit napigilan niya papaano si Sim Jae-hee na tapusin ang kanyang buhay, may iba pa rin na mababa ang tingin sa kanya. Kaya sinulat ni Jung Sok na plano para kay Sim Jae-hee ay escape from being a loner. Habang nagkaklase, walang nakikinig sa teacher. Napansin ito ni Jung Sok, kaya sinulat niya si Han Jin-hai sa listahan. Naisip niya na isang karma ito at sana hindi niya na lang siya biniro noong unang araw ng klase. Sinulat naman niya na ihinto ang paninigarilyo bilang pangatlo sa listahan at tigilan na ang pagmumura bilang pang-apat. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang kanyang tatay. Nagsulat lang siya ng nagsulat ng kanyang mga naiisip ilagay sa listahan. At ang bagay na hindi niya magagawa ay real love. Ngunit ginusat niya agad ang papel at cancel daw. Napatingin sa kanya ang katabi niya at tinanong siya ng Jung Sok na kung ano tinitignan niya,
at sumagot naman ito na nagtataka lamang siya sa ginagawa niya. Nang matapos na ang klase, sinabihan siya ni Han Jinhae na sumama siya sa office bago siya umuwi. Nagtaka si Jung Sok kung bakit, at sinabi naman ni Han Jinhae na weird kung pag-uusapan sa classroom kaya sa office na lang. Pumunta na si Jung Sok sa office, at magsasalita na sana ni Han Jinhae kung bakit niya pinapunta si Jung Sok, ngunit pinigilan muna siya ni Jung Sok. Nagbow si Jung Sok at humingi ng tawad sa mga ginawa niyang masama. Namangha naman si Han Jinhae dahil nagbago daw si Jung Sok. Hindi niya alam mismo ang nangyari pero nagbago daw talaga si Jung Sok. Sinabi naman agad si Han Jinhae na may hihilingin lang siya kay Jung Sok at tinanong niya kung kaya ito ni Jung Sok. Sinabi ni Han Jinhae na malaki si Jung Sok at takot ang mga estudyante sa kanya, kaya hihingi siya ng isang favor. Naisip naman ni Jung Sok kung isa iyong compliment. Ang favor ni Han Jinhae na tumulong siyang patahimikin ang iba habang nakaklase, at maaari din ba napigilan niya ang iba sa pagbuli kay Sim Jae-hee. Nagsabi sa kanya si Sim Jae-hee kahit hindi sakto ang kwento, nabanggit niya na tinulungan siya ni Jung Sok. Natanong naman ni Jung Sok kung nasaan si Sim Jae-hee, at sinabi ni Han Jinhae na pinauwi niya na si Sim Jae-hee bago ang klase dahil mukhang hindi siya okay. Tinanong niya naman si Jung Sok na alam naman niyang nabubuli madalas si Sim Jae-hee. Maraming beses na kinausap si Sim Jae-hee ngunit hindi siya kumikibo, kaya mahirap para sa kanya na alagaan ang sarili niya. Sumagot naman si Jung Sok na naiintindihan niya, ngunit sigurado ba na ibibigay yung favor na iyon sa isang katulad niya na gangster. Sinabi naman ni Han Jinhae na nagbabago na si Jung Sok ngayon. Nagulat si Jung Sok dahil traitor sa kanya ng lahat ay para siyang baliw, at Han Jinhae ang unang nakapansin sa mga efforts niya, at expected na yun sa isang teacher. Pumayag na si Jung Sok sa favor niya. Ngunit, may condition. Dahil palapit na ng palapit sa kanya si Jung Sok, iba na ang naiisip ni Han Jinhae at sinabing wag at nasa office sila, at teacher siya at student naman si Jung Sok. Ngunit ang condition pala ni Jung Sok na turuan siya ng English. Nagulat si Han Jinhae at sinigurado kung gusto talaga ni Jung Sok matuto ng English. Sinabi ni Jung Sok na magagamit niya ang English kahit saan siya magpunta, at sa totoo lang daw, hindi niya ang ABC ng maayos. Naisip naman niya na nakakahiya na isang high school student ay hindi alam ang ABC at pagtatawanan kaya siya. Masayang pumayag naman si Han Jinhae at gagawa siya ng supplementary class pagkatapos ng school at magpe-prepare siya ng mga magagandang materials. Nagtaka naman si Jung Sok dahil isa ba iyon na dapat ikasaya dahil nagsabi lang naman siya para mabuhat ng maayos. Umalis na si Jung Sok sa office at naisip ni Han Jinhae na isang problematic student si Jung Sok na ngayon ay nagpapaturo ng English. Nagbago talaga si Jung Sok. Bumulong naman siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang best niya para ma-master ang English. Napansin siya ng isang teacher, at sinabi niya na wala lang daw. Sa susunod na panel, pauwi na si Jung Sok. Isang mahirap na araw ang naranasan niya ngayon, at first time in 23 years ang high school life na iyon, paano pa kaya sa susunod na 2 years? Ilang saglit lang, napansin niyang naglalakad si Sim Jae-hee, at nagtaka siya kung bakit andito pa siya sa school. Huminto si Sim Jae-hee, at biglang tinabihan ni Jung Sok. Sinabi naman ni Jung Sok kung anong ginagawa niya pa dito. Sinabi naman ni Sim Jae-hee na hindi niya pa gustong umuwi kanina. Sinabihan siya ni Jung Sok na pumasok na siya araw-araw simula bukas. Sasabihin niya kung paanong hindi mabuli simula ngayon, pero kung may mga sumusubok na mangbuli sa kanya, magsabi lang daw siya agad kay Jung Sok. Nagtaka naman si Sim Jae-hee, at biglang sinabihan siya ni Jung Sok na bakit nagtataka siya sa isang bully na biglang kumikilos ng ganito. Hinawakan naman niya ang ulo ni Sim Jae-hee at sinabing, susubukan niyang mamuhay na tama simula ngayon. Hindi makapaniwala si Sim Jae-hee at nagpasalamat na lang siya. Ngunit bigla niyang sinabunutan si Sim Jae-hee at sinabihan na dapat nagagalit si Sim Jae-hee sa mga ganon.
Nauna na si Jung Sok sa paglalakad at magsasalita pa sana si Sim Jae-hee. Sinabihan niya na lang si Sim Jae-hee na umuwi na, at nagbay si Sim Jae-hee. Habang naglalakad na pauwi, naisip niya na kung ano ang ginagawa niya sa mga ganong babae katulad ni Han Jin-hai at Sim Jae-hee. Ilang saglit lang, lumitaw ang Angel. Sinabi nito na maliit na parte pa lamang ito ng mga kasalanan niya at patuloy pa rin niyang babantayan si Jung Sok. Sa susunod na panel, nakauwi na si Jung Sok, at tinignan ang listahan na ginawa niya. Maaari niya lang magawa ang problema kay Sim Jae-hee at Han Jin-hai sa ngayon ng dahan-dahan. Ngunit ang problema din ay anong gagawin niya pagkatapos mag-graduate, dahil kahit matuto siya ng English, ano ang magagawa ng isang high school graduate? Dapat ba na kumuha siya ng trabaho sa factory o iba pa? Ngunit naisip niya bigla na 1995 na ngayon, at ang IMF ay sasabog sa mga susunod na taon. Ang mga stock prices ay bababa ng malaki. Dahil dito, kung makakabili siya ng marami at makaraos sa susunod ng 2 hanggang 3 taon, magiging isang millionaire siya. Ngunit kahit maganda tricks iyon, may magagalit ata sa kanya sa ganitong paraan, at naisip niya ang Angel kung ididiretso ba siya sa impyerno kapag gumawa pa siya ng mali. Pero kailangan niya ng pera para makabili ng mga stocks. Napansin niya ang oras, at nagluto na siya para sa sarili niya. Ilang saglit lang, may tao sa labas, at paglingon niya, ang tatay niya pala iyon. Sa susunod na panel, bumalik sa nakaraan na nasa kulungan si Jung Sok. May bisita daw siya, at biglang nagalit dahil iyon ay ang tatay niya. Hindi na nakipag-usap pa si Jung Sok at gusto nang umalis. Sinabi niya na ayaw niya siyang makita kaya wag na siyang babalik pa, dahil wala man lang siyang pera para ipalaya ang sarili niyang anak sa kulungan. Naiyak at napaluhod ang tatay niya, at naisip niya na kalimutan na ang isang criminal na anak. Ilang araw ang nakalipas, binalita sa kanya ng pulis na wala na ang kanyang tatay dahil sa stress. At mukhang late na nahanap ang kanyang tatay dahil wala naman malapit sa kanya. Ilang saglit lang, sobra-sobra ang iyak ni Jung Sok dahil sa pagkawala ng kanyang tatay. Sa susunod na panel, bumalik na sa present at sinigawan siya ng kanyang tatay at tinanong na, bakit hindi siya binabati pagka-uwi ng bahay at bakit siya nakatayo. Sumagot naman si Jung Sok na nagluto siya ng ramen at maligo na siya para makakain. Napatanong naman ang kanyang tatay na ano ang okasyon at may ginawa ba siya ulit. Sinabi naman ni Jung Sok na sinusubukan niya ng maging mabuting anak kaya maligo na siya bago pa mababad ng sobra ang noodles. Pagkatapos maligo, biglang naging proud ang kanyang tatay dahil sa mga ginagawa ni Jung Sok. Hindi naman lubos maisip ni Jung Sok na isang maliit na gawain lang ay makakapagpagaan ng loob niya. Kumain na silang dalawa, at naisip niya na noong bata siya, hindi niya gusto ang lalaki na tinatawag nilang tatay niya. Sino ang gugustuhing magkaroon ng alkoholik at mapanakit na tatay, kaya hindi na nakakapagtaka na umalis ang dapat na magiging nanay niya. At nung siya naman ang gumagawa ng gulo, natauhan na ang kanyang tatay at parati nang nagtatrabaho. Akala niya noon na gumagawa lang ng pera ang tatay niya para sa pang-inom niya, ngunit nalaman niya na hindi na ulit umiinom ang tatay niya simula noon. Ngunit pasaway na siya noon nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ipinakita ang nakaraan na hinuli si Jung Sok at pinipigilan ng tatay niya ang detective, dahil alam niyang hindi magagawa ni Jung Sok ang bagay na iyon. Bumalik na sa present at naisip niya na kahit marami siyang ginawang mali, ang tatay niya ang nanatili lang sa kanya hanggang dulo. Nagtaka ang tatay niya kung bakit siya umiiyak, pero sinabi na lang ni Jung Sok na naglagay siya ng sili sa ramen kaya ang anghang nito. Sinabihan naman siya ng kanyang tatay na bakit pa iyon nilagay kung hindi rin pala kaya ang anghang. Sinabihan siya agad ni Jung Sok na kumain na lang. At simula nun, malaki ang pasasalamat niya sa Angel, dahil binalik siya sa panahon na buhay pa ang kanyang tatay. Kinaumagan, naghahanda na ang kanyang tatay papasok sa trabaho ngunit masakit ang likod niya. Napansin naman agad ni Jung Sok na hindi siya okay kaya magpahinga muna siya. Nagtaka naman ang tatay niya na gising na si Jung Sok.
Sinabi naman ni Jung Sok na sino ang aalis ng ganitong madaling araw, kaya magpahinga muna at magpa-check sa doktor. Ngunit okay lang daw ang kanyang tatay kaya wala na dapat alalahanin pa. Nilapitan niya ang kanyang tatay at sinabing, umuwi siya ng ligtas at huwag magpakapagod at masaktan. Nagulat ang kanyang tatay at sinabing, maging masaya din si Jung Sok sa pagpasok niya sa school. Umalis na ang kanyang tatay at napaisip. Hindi niya alam kung paano ito matitignan ng Angel ngunit, kailangan niyang matulungan ang kanyang tatay na makaranas ng kasiyahan kahit na gumamit siya ng tricks. Para kahit mapunta siya sa impyerno, makakapunta siya doon ng mapayapa. At dito nagtapos ang pang-apat parte. Magsisimula ang pang-limang parte sa paglalakad ni Jung Sok papuntang school. Napapagod at ang hirap para sa kanya na pumuntang school tuwing umaga, at paano niya pa ito magagawa sa susunod na 2 taon. Ilang saglit lang, nakita niya si Kim Sok-hyun sa daan na nagyoyosi kasama ang tropa niya. Nagulat siya nang makita siya ni Jung Sok. Tinanong siya ni Jung Sok kung anong ginagawa nila sa daan ng napakaaga. Nainis naman si Kim Sok-hyun dahil siya ang pinapuna ni Jung Sok. Manghahampas na sana si Jung Sok at nasabing, hindi pa ba siya natatauhan pagkatapos niya siyang gulpihin. Muntik niya nang masabi ang dulo kaya tumawa na lang siya. Pinagsabihan niya si Kim Sok-hyun na paano naging isang gangster ang isang tulad niya, kaya wag na siyang manggulo pa at kumuha na lang ng trabaho o iba pa. Umalis na si Jung Sok at pinaalalahanan ulit siya na mamuhay na ng maayos, katulad niya. Nang makarating na si Jung Sok sa classroom nila, akala niya na nakarating siya ng sobrang aga, ngunit halos lahat ng kaklase niya ay andun na. Ilang saglit lang, nakita niya si Sim Jae-hee at napatanong sa sarili kung paano niya sisimulan ayusin ang plano sa kanya. Sinabihan niya agad ang katabi niya na makipagpalit ng pwesto muna kay Sim Jae-hee. Lumapit din agad si Sim Jae-hee at pinaupo ni Jung Sok sa tabi niya. Nang makaupo na si Sim Jae-hee, bigla siyang tinignan ni Jung Sok. Naisip ni Jung Sok na ang unang step para makaalis si Sim Jae-hee sa pagiging loner ay change of appearance, dahil ang mga magagandang babae ay popular kahit saan sila magpunta, at sigurado naman siya na hindi naman pangit si Sim Jae-hee. Tinanong niya si Sim Jae-hee kung malabo ba talaga ang mata niya. Bigla niya itong kinuha, at nakiusap siya na ibalik ang salamin niya dahil nahihiya siya. Nagulat si Jung Sok dahil mas maganda pa pala si Sim Jae-hee sa iniisip niya. Tinesting niya agad siya kung nakikita ba niya ang bilang sa daliri, at sinabi naman ni Sim Jae-hee medyo malabo pero nasagot niya rin naman. Sinabihan niya si Sim Jae-hee na wag na niyang suotin ang salamin simula ngayon, ngunit sabi ni Sim Jae-hee na hindi niya makita ang mga nakalagay sa board. Pinagbigyan ito ni Jung Sok na suotin lamang niya ang salamin kapag klase dahil mayayari siya kung makitang suot ito sa ibang lugar. Binigay na niya ang salamin at biglang sinabing, magdala siya ng pera. Naluhan na medyo natakot si Sim Jae-hee at nagulat si Jung Sok dahil hindi naman niyang susubukang kunin ang pera niya. Sabi naman ni Jung Sok na gawin lang niya ang mga sasabihin niya kahit sa 1 linggo lang, dahil mag-iiba ang takbo ng buhay niya simula ngayon at sinisigurado iyon ni Jung Sok. Sa susunod na panel, nakatulog si Jung Sok. At biglang may pumasok na isang lalaki na hinahanap siya. Nagising si Jung Sok at nagtaka kung ano ang umiistorbo sa kanya. Hinamon siya ng lalaki na mag-away sila. Napatanong naman si Jung Sok kung sino siya dahil first time niya lang siya nakita. Sinabi ng lalaki na narinig niyang ginulpi ni Jung Sok ang mga kaibigan niya. Napatayo na si Jung Sok at tinanong si Jin-go na kung kaibigan ba niya ang lalaki. Napahawak na lang siya sa ulo niya at sinabing hindi pa ba sapat ang suntok niya at nagdala pa siya ng kaibigan. Nag-iisip naman si Jung Sok kung nakilala niya ba ang lalaki sa past life niya dahil imposibleng makalimutan niya ang isang taong malaki ang panga. Sinabihan niya agad ang lalaki na magiging maawain muna siya at papaalisin niya muna ang lalaki sa ngayon, kaya tumigil muna sa pang-trip ng maaga at bumalik na sa mismong classroom nila.
Naisip naman niya na bakit niya papansinin ang tao na wala namang relasyon sa past life niya. Gusto na matulog ni Jung Sok hanggang matapos ang klase, ngunit sumugod bigla ang lalaki sa kanya. Nataman si Jung Sok sa muka. Nagulat ang mga kaklase niya at kahit si Sim Jae-hee. Natuwa naman si Jin Go dahil real boxer na may professional license ang kaibigan niya kaya nakahanap na siya ng katapat kay Jung Sok. Sinuntok pa rin siya ng lalaki, at biglang sinabi ni Jung Sok na sinusubukan niya ng mamuhay ng tama ngunit ayaw ata siyang pakawalan ng iba. Damyugo na ang ilong niya dahil sa suntok. Dahil dito, hinamon niya na rin ang lalaki at tuturuan siya kung ano ang tunay na suntok. Ilang saglit lang, nagtatakbuhan sa labas ang mga estudyante dahil nalaman nila na may away na nagaganap. Nagmamadali sila, habang ang isang babae ay tilang nagtaka dahil narinig ang pangalan ni Jung Sok. Nag-aaway na ang dalawa. Si Do Junso ay puro suntok, at si Jung Sok naman ay naka-defense lang. Naisip ni Jung Sok na grabe ang energy ng lalaki. Makakasuntok lang siya around 1 to 2 minutes. Magka-counter-attack siya kapag nakakita na siya ng opening. Naisip naman ni Do Junso na hindi siya maiisahan ni Jung Sok. Tumigil siya sa pagsuntok, at nakakita agad si Jung Sok ng opening. Sumugod na si Jung Sok, at naisip naman ni Do Junso na obvious ang suntok ni Jung Sok. Ngunit napainto ang suntok ni Jung Sok at nagulat si Do Junso, at bigla niya sinipa sa paa. Nabigla at nasaktan ang paa ni Do Junso dahil sa low kick na ginawa ni Jung Sok. Naiinis na si Do Junso at sabi naman ni Jung Sok kung nasa ring ba sila. Sumugod ulit ang lalaki at sumuntok ng malakas. Ngunit nahuli ito ni Jung Sok at sinabing walang pinagkaiba ang mga suntok niya simula pa kanina. Sinuntok ni Jung Sok ang muka ng lalaki ng napakalakas at natamba siya. Hinablot siya ni Jung Sok at sinabing, nagsisimula pa lang siya. Pinagsasasample ni Jung Sok si Do Junso. Nagmakaawa na si Don Junso at sinabing binabawi niya na ang mga sinabi niya. Sinabi naman ni Jung Sok na hindi sila magkakaibgan. Inisip niya ito ng mabuti, ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya matandaan ang lalaki sa past. Sinabi naman niya na si Kang Yong-gi ang nag-utos sa kanya. Ngunit tinanggi ito ng lalaki. Susuntukan pa sana siya ni Jung Sok at sinabing mahahanap niya rin ang gumawa talaga neto kaya pwede nang mamatay ang lalaki. May pumihil naman sa kanya, at ito pala ay si Sim Jae-hee. Nagmakaawa si Sim Jae-hee na tumigil na si Jung Sok. Binitawan niya na ang lalaki at sinabing, pupunta muna siya ng CR at sinabihan si Sim Jae-hee na sabihin sa teacher ang mga nangyari kapag dumating. Nang makapunta na siya ng CR, naghuhugas siya ng kamay at napaisip na, ganon din ang nangyari sa past. Kapag siya ay napapaaway, lahat ay nakatingin sa kanya na para bang movie, at dahil doon, mas nagiging baliw siya at kumikilos ng hindi nag-iisip dahil akala niya yon lamang ang paraan para matanggap siya ng lahat. Na-realize niya na pagkakamali niya iyon at huli na niyang naisip pa. Ang mga mata na nakatingin sa kanya ay hindi pagtatanggap ngunit takot. Naiinis siya sa mga naisip niya at sinabing malayo pa ang pagdadaanan niya. Habang naglalakad sa hallway, naalala niya na naman si Kang Yong-gi at nag-iisip ng gagawin sa kanya, dahil akala niya magle-lay low na siya dahil sa hiya ngunit gumawa pa ulit ng drama. Hindi isang duwag si Kang Yong-gi na tatapusin na lang ng ganon-ganon lang. Kaya naisip niya kung puntahan niya ba siya at kausapin ito. Ngunit hindi na ito mangyayari pa dahil nasa Dean's radar na siya kaya meron pa dapat ibang paraan. May bitbit ang kanilang teacher na mga papel at nagkabunggoan sila kaya nagkalat ang mga papel. Nasaktan si Jung Sok sa ulo at sasabihan sana niya na tumingin sa dinadaanan, ngunit nakita niya bigla na ang teacher niya pala ito na si Han Ji-hai. Nagsorry ang teacher dahil hindi niya makita ang daan dahil sa dala niyang mga papel. Nakita rin ng teacher na si Jung Sok pala iyon, at biglang nagtakip. Tinanong siya bigla ni Han Ji-hai kung nakita ni Jung Sok ang lahat. Tinanggi ito ni Jung Sok at pinagpupulot ang mga papel ngunit sa kanyang isip,
isang white lace at magandang view ang nakita niya. Nagtanong naman si Jung Sok kung ano ang mga papel at sinabi naman ni Han Ji-hai na mas mabuti nang ibigay niya na ngayon. Hinanda niya ang lahat ng iyon para kay Jung Sok, dahil nagpapaturo siya ng English. Mahirap makahabol sa mga lessons agad-agad kaya nagdala siya ng mga basic lessons na mapag-aaralan ni Jung Sok. Nagulat si Jung Sok dahil ginawa ito lahat ni Han Ji-hai pero kumuha din daw siya sa mga textbooks at references. Sinabihan siya ni Han Ji-hai na magsisimula sila sa mga basic at puntahan lang siya anytime kapag may mga hindi maintindihan. Sa susunod na panel habang nagkaklase, tinitignan ni Jung Sok ang mga papel at naisip na nagbigay talaga ng effort si Han Ji-hai. Kakalimutan niya na ang mga problema niya kay Kang Yong-gi at sa iba pa, dahil busy na rin siyang mamuhay sa tama. Sinusubukan niyang basahin ang salita habang nakatingin sa kanya ang katabi niya. Tinanong niya agad ang katabi niya kung tama ba ang basa niya at tama naman daw, kaya natuwa siya at sinabing genius na siya. Habang nagtuturo ang teacher tungkol sa sword na iniingatan ng Japan, napatanong naman si Jung Sok kung bakit ganon, at sinagot naman siya ng regalo iyon sa Japan noong malakas pa ito. Nagsabi naman ni Jung Sok na expected na iyon at nagkwento tungkol sa Yakuza. Hindi naman siya maintindihan ng katabi niya. Nang tapos na ang subject nila, napagod si Jung Sok dahil ginamit niya masyado ang utak niya. Ginaisang naman siya ng katabi niya na ang susunod na klase nila ay music kaya kailangan na nilang magpalit ng classroom. Naisip naman bigla ni Jung Sok na may pakinabang ang lalaking iyon simula kahapon at ngayon at matalino pa siya. Naisip naman ng lalaki ng kung bakit ganon ang tingin ni Jung Sok sa kanya at dahil bite sa paggising niya sa kanya. Tinuro agad siya ni Jung Sok at nagtaka bakit ang tagal magsalita ni Jung Sok. Ilang saglit lang, tinanong ni Jung Sok kung ano ba ang pangalan niya. Sabi naman ng lalaki ay Jung In-ho at naisip niya na halos isang buwan na silang magkatabi. Nang makarating na sila sa music class nila, tinanong agad ni Jung Sok kung saan siya uupo at sinagot naman siya ni Jung In-ho na pwedeng umupo kahit saan. Sinabi naman ni Jung Sok na mabuti naman at magpapahinga muna siya sa likod. Ilang saglit lang, narinig at nakita niya na pinapaalis si Sim Jae-hee sa pwesto ng mga babae. Umupo na lang si Sim Jae-hee sa gilid, at tinabihan agad siya ni Jung Sok. Nagulat siya at tinanong naman ni Jung Sok kung ayaw niya ba at uupo na lang siya sa iba. Pinigilan niya si Jung Sok at sinabing okay lang daw sa kanya. Nagpasalamat siya at sinabi naman ni Jung Sok na umupo lamang siya sa harap para makapag-aral siya ng maayos. Pinag-uusapan naman sila ng mga babae. Nang makabalik na sila sa classroom nila, nakita ni Jung Sok ang upuan ni Sim Jae-hee na madumi at pinagsulatan. Nagalit si Jung Sok at pinigilan na lang ulit ni Sim Jae-hee. Galit na tinanong ni Jung Sok na okay lang ba iyon pagkatapos niyang makita ang dumi sa upuan niya, at sumagot naman si Sim Jae-hee na okay lang dahil hindi naman iyon ang first time na nangyari sa kanya. Nainis naman si Jung Sok at umalis at sinabing gawin na lang niya ang gusto niyang gawin. Napatingin si Sim Jae-hee sa kanyang upuan at nilinis na lamang ito. Nang makaupo na si Jung Sok, tinanong siya si Jung In-ho na okay lang bang iwan na lang si Sim Jae-hee dahil mukhang masaya siya nung kinausap siya ni Jung Sok nung umaga. Hinampes siya ni Jung Sok dahil ang ingay niya at sinabihan na kung concern siya, tulungan niya na lang si Sim Jae-hee. Sa susunod na panel, naglalakad na pauwi si Sim Jae-hee at biglang may nagtanong sa kanya kung satisfied ba siya. Iyon pala ay si Jung Sok at nagtanong siya ulit kung satisfied ba siya sa pagtakas na lang at pag-awa sa sarili. Nag-sorry naman si Sim Jae-hee at nagalit naman si Jung Sok dahil puro sorry na lang si Sim Jae-hee. Naalala naman ni Jung Sok ang nangyari kaninang umaga at sinabing pinigilan siya ni Sim Jae sa away. Sumagot naman si Sim Jae-hee na masama ang violence. Sumang-ayon naman si Jung Sok na masama nga iyon at tinanong niya si Sim Jae kung tatanggapin niya na lamang ba kapag may random na nang bash sa kanya. Napayuko si Sim Jae-hee at pinagsabihan siya ni Jung Sok na ganon ang ginagawa ni Sim Jae-hee.
Kahit na binubuli na siya ng lahat, tinatanggap niya na lamang ito at walang ginagawa. Tinanong naman siya kung alam ba ni Sim Jae-hee ang dahilan kung bakit siya binubuli, hindi dahil sa walang may gusto sa kanya, pero dahil masyado siyang madaling bulihin oras-oras. Pagsasabihan pa sana siya ni Jung Sok ngunit nagsalita na siya. Alam niyang madali lang siya mabuli, ngunit wala siyang magawa dahil kapag tumanggi siya, mas lalala lang ang lahat. Nagulat si Jung Sok sa kanyang mga narinig. Patuloy pa rin nagsalita si Sim Jae-hee habang umiiyak at sinabing, wala naman siyang paki kung hindi siya pinapansin o mag-isa lamang siya, ang ayaw niya lang ay mabuli dahil gusto niya lamang mamuhay ng tahimik. Umiiyak pa rin si Sim Jae-hee at sinabi ni Jung Sok na ganun pala, at hinablot niya agad ang kamay ni Sim Jae-hee at may pupuntahan daw sila. At dito nagtapos ang pang-5 parte. Magsisimula ang pang-6 na parte sa paghila pa rin ni Jung Sok kay Sim Jae-hee. Hindi pa rin malaman ni Sim Jae-hee kung saan siya dadalhin ni Jung Sok. Sabi naman ni Jung Sok na malapit na sila, at nagulat si Sim Jae-hee dahil, isang arcade pala ang pinuntahan nila. Sabi naman ni Jung Sok na aka first time lang ni Sim Jae-hee dito dahil isa siyang bookworm. Naglaro sila sa isang punch machine. Si Jung Sok muna ang naglaro, at pagkasuntok niya dito, nakakuha siya ng highest score. Hindi makapaniwala ang ibang estudyante dahil isang suntok pa lang iyon ni Jung Sok. Napapalakpak naman si Sim Jae-hee at siya naman ang sunod ngunit hindi niya alam kung paano iyon. Pinagsabihan naman siya ni Jung Sok na wag na sabihing hindi kaya, basta gawin na lang. Nasa harap na ng machine si Sim Jae-hee pero hindi na alam ang gagawin. Pinuntahan na ni Jung Sok si Sim Jae-hee para turuan ang proper form. Malapit na si Jung Sok sa kanya, at nagulat siya. Hindi na siya mapakali at sinabing masyado nang malapit, pero hindi naman alam ni Jung Sok ang sinasabi niya. Sinabihan naman siya ni Jung Sok na mag-isip siya ng taong gusto niyang suntukin sa muka at sumuntok ng malakas. Sumuntok na si Sim Jae-hee at hindi siya makapaniwala na malakas ang ginawa niya. Natuwa naman si Jung Sok at tinanong si Sim Jae-hee kung naalis ba lahat ng stress niya. Nagkwento naman si Jung Sok na pumupunta siya sa arcade kapag nakakaramdam ng problema at nagiging magaan na para sa kanya. Bigla naman nagtanong si Jung Sok kung tanga ba talaga si Sim Jae-hee at kung gusto niya pa rin mamuhay ng gusto niya kahit na binubuli siya. Sinabihan na naman siya na mas okay nang sabihin niya lahat ng problema para gumaan ang loob dahil nakikita ni Jung Sok na nahihirapan siya sa mga nananakit sa kanya. Magsisalita dapat si Sim Jae-hee ngunit nagsalita agad ulit si Jung Sok na lahat ng ginagawa niya para kay Sim Jae-hee ay dahil gusto niyang humingi ng tawad. Inangat agad ni Jung Sok ang kanyang pinky finger at sinabing, tutulungan niyang makaalis si Sim Jae-hee sa pangbabuli hanggat maaari at kahit mamatay siya, mananatili pa rin ang promise na iyon. Sinabi niya rin na magsabi agad si Sim Jae-hee kapag merong umiistorbo sa isip niya. Napangiti si Sim Jae-hee, at pumayag na rin sa mga sinabi ni Jung Sok. Pauwi na sila at nang asar si Jung Sok kung siya ba ang naisip ni Sim Jae-hee kanina sa punch machine. Ngunit sa kanilang likod, anden si Kang Yong-gi at sinabing, may pagkakataon na siya para tapusin si Jung Sok. Kinaumagan sa school, nakatulala si Sim Jae-hee dahil naiisip niya ang pinky promise na ginawa nila ni Jung Sok kahapon. May hamampas agad sa desk ni Sim Jae-hee at akala niya si Jung Sok ito. Tinanong ni Sim Jae-hee kung sino siya. Sumagot naman si Kang Yong-gi na isa siyang mabuting senior na magiging savior niya. Hindi maintindihan ni Sim Jae-hee at sinabi na lang ni Kang Yong-gi na wag na mag-alala dahil alam niya na ang lahat. Pinaalala niya kay Sim Jae-hee na si Jung Sok ang nangbuli sa kanya simula grade 1 pa lang, at ang sugat niya sa kamay ay galing din kay Jung Sok. Nagulat si Sim Jae-hee dahil paano niya nalaman ang mga iyon. Sinabihan agad ulit siya ni Kang Yong-gi na wag mag-alala dahil siya ang senior na tutulungan siya, kaya ang kailangan lang gawin ni Sim Jae-hee ay pumunta sa teacher's office at sabihin na,
sinasaktan siya ng malala ni Jung Sok at kahit yung iba ay binubuli na rin siya, at ipakita rin dapat ni Sim Jae-hee ang sugat niya sa kamay. Susunod sila sa pagpunta sa office para maging witness at ma-expelled na si Jung Sok. Nasa Dean's radar na si Jung Sok dahil sa mga nagawa niya, at kung magagawa lang si Sim Jae-hee ang pagpunta sa office, sisiguraduhin ni Kang Yong-gi na magiging smooth ang school life niya sa susunod na 2 taon. Hindi na makatimpi si Sim Jae-hee at sinabing, ugali ni Jung Sok yun noon pero nag-iba na siya ngayon. Tinutulungan na siya at sinabing siya ang bahala sa mga mambo-bully sa kanya. Sinabi naman ni Kang Yong-gi na hindi pa rin makuha ni Sim Jae-hee na kapag nagsumbong lang siya, magiging expelled na si Jung Sok sa school ng tuluyan, at kahit gaano pa kagulo si Jung Sok, okay na para sa kanya ang maging isang high school graduate kaya kumikilos si Jung Sok na para bang inaalagaan niya si Sim Jae-hee. Naisip at sinabi naman ni Sim Jae-hee na dahil simple at tanga nga siya, baka nami-misunderstood niya ang intensyon ni Jung Sok. Naisip naman ni Kang Yong-gi na nakumbinsi niya si Sim Jae-hee, ngunit biglang sinabi ni Sim Jae-hee na si Jung Sok ang unang kaibigan niya na nag-promise sa kanya na tutulungan siya, kaya kahit nagsisinungaling sa kanya si Jung Sok, gusto niya pa rin siya pagkatiwalaan. Nena si Kang Yong-gi at hinablot ang damit ni Sim Jae-hee at sinabing, nagiging mabuti na siya sa kanya pero mukhang hindi pa rin niya maintindihan na kailangan niya lang gawin ang pinapagawa ni Kang Yong-gi, at pinagbantaan siya na gusto ba ni Sim Jae-hee na guluhin niya ang buong school life niya. Nasasaktan na si Sim Jae-hee pero patuloy pa rin nagsalita si Kang Yong-gi at sinabing hindi siya magpapautos sa kinikilos ni Sim Jae-hee dahil pinagkakatiwalaan niya si Jung Sok na andyan para sa kanya, pero nagulat si Sim Jae-hee sa sinabi ni Kang Yong-gi na papunta na si Jung Sok sa school pero siguradong patay na si Jung Sok ngayon. Lalong umiyak si Sim Jae-hee ngunit ilang saglit lang, dumating si Jung Sok. Galit na galit siya pagpasok, at nagulat sila Kang Yong-gi at Sim Jae-hee. Sa susunod na panel, pinakita ang pinagdaanan ni Jung Sok papuntang school. Sinabi niya sa mga gumulpi sa kanya na pinagsabihan niya na sila na wag siyang galawin dahil wala siyang gustong gawin sa kanila. Tinapakan naman niya ang isang lalaki at tinanong, kung wala ba siya sa isip at sumugod at nanuntok siya ng walang dahilan, o di kaya inutos ito ni Kang Yong-gi. Pinagtawanan siya ng lalaki at sinabing tapos na siya at ang loner na kasama niya na si Sim Jae-hee. Umalis agad si Jung Sok ngunit hinahabol pa siya ng mga lalaki. Nainis na si Jung Sok at sumugod sa kanila. Nang makapunta na siya sa hallway, may mga nag-aabang din pala sa kanya at pinaghahampas at sinaktan niya ang mga ito. Natatakot na ang iba at napapagod na si Jung Sok. Sumugod pa rin sila at lalong nagalit si Jung Sok at napabagsak niya ang lahat. Nang makarating na siya sa classroom, nagulat siya dahil nakita niya ang ginagawa ni Kang Yong-gi kay Sim Jae-hee. Nagalit na ng sobra si Jung Sok at sumugod, ngunit may hamarang na 2 lalaki at sinuntok niya ang mga ito. Nang pagharap niya na kay Kang Yong-gi, sinuntok siya at bumagsak at natakot si Sim Jae-hee para sa kanya. Sinabihan siya ni Kang Yong-gi na sinusubukan niya bang manuntok sa isang senior. Tinapakan niya si Jung Sok at sinabing, akala ni Jung Sok na laro-laro lang ang lahat kahit hindi niya alam ang lugar niya. Tinapaktapakan niya na si Jung Sok at sinabing, sa kanya ang school na ito. Ngunit bigla siyang niyakap ni Sim Jae-hee at nagmamakaawang tumigil na at gagawin niya na ang sinabi niya. Pero tinulak siya ni Kang Yong-gi na lalong ikinagalit ni Jung Sok. Sinuntok siya ng malakas ni Jung Sok at natamba. Nagulat ang iba dahil natalo si Kang Yong-gi. Nilapitan agad ni Sim Jae-hee si Jung Sok kung okay lang ba siya at nagsorry dahil napahamak pa si Jung Sok dahil sa kanya. Sumigaw si Jung Sok at pinagsabihan ang lahat na kung sino man ang susubok kahit hawakan lang ang buhok ni Sim Jae-hee, sisiguraduhin niyang papatayin niya. At lahat ng iniistorbo siya ng walang dahilan o ng babyuli sa kanya nang hindi alam ni Jung Sok, magsasalita pa sana si Jung Sok ngunit dumating ang kanilang teacher. Nakita niya si Jung Sok at sinabing gumawa na naman siya ng gulo, at sinabihan na expelled na siya.
Nalungkot si Jung Sok habang pinaluhod ng teacher. Sinabihan ng teacher si Jung Sok na pinagkatiwalaan niya na magiging tahimik na siya pero ilang araw lang ay nanggulo ulit kaya expelled na siya. Sinabihan din ng teacher si Kang Yong-gi na hindi niya palalampasin ito. Natawa na lang si Kang Yong-gi at naisip na kahit napahiya siya sa harap ng mga juniors, okay lang basta mapaalis na si Jung Sok sa school na ito at panalo niya iyon. Nagalit si Jung Sok dahil naisip niya na yon pala ang pinaplano ni Kang Yong-gi kaya sana mas naging maingat pa siya. Naisip niya rin na mamumuhay na siya ng maayos pero sa ganitong paraan pa matatapos ang school life niya. Ngunit hindi iyon ang problema dahil wala nang magsasabi sa kanya kung ano na ang traito nila kay Sim Jae-hee. Galit na tinignan ni Jung Sok si Kang Yong-gi at sinabing, dudurugin niya si Kang Yong-gi bago pa siya makaalis ng school na aabot sa puntong hindi na niya maiisip na galawin si Sim Jae-hee ulit. Natakot si Kang Yong-gi at pinigilan naman ni Sim Jae-hee si Jung Sok. Lumapit si Sim Jae-hee sa teacher at nagpakilala. Nagsabi siya sa teacher na kung mae-expelled si Jung Sok sa school, aalis din siya. Nagulat silang lahat. Sinabi naman ng teacher na sa tingin niya ba na ang pagtanggal ng estudyante sa school ay maliit na bagay lang. Ngunit sinabi ni Sim Jae-hee ang mga nangyari at nagmakaawa na hindi dapat ma-expelled si Jung Sok. Ilang saglit lang, dumating ang isang teacher at iyon si Han Jin-hai. Nagsabi siya na ang violence sa school ay mali pero hindi ba dapat mag-investigate muna kung ano ang pinagmulan ng gulo, dahil baka ginawa iyon ni Jung Sok para tulungan ang isang kaibigan. Nagalit at nalilito si Kang Yong-gi dahil bakit nila pinaglalaban si Jung Sok. Sa susunod na panel, may naglilinis sa sahig. Ito pala ay si Jung Sok at naiinis dahil pinaglinis siya sa CR, pero naisip niya rin na at least naiwasan niyang ma-expelled. Naramdaman niya naman na nasa labas si Sim Jae-hee at tinanong niya kung bakit hindi pa siya umuwi. Sumagot naman si Sim Jae-hee na paano siya makakauwi kung ginagawa ni Jung Sok ang isang bagay dahil sa kanya. Sinigawan siya ni Jung Sok at sinabing pumasok siya para tumulong pero paano makakapasok si Sim Jae-hee sa panlalaking CR. Ilang saglit lang, tinanong ni Jung Sok kung bakit iyon ginawa ni Sim Jae-hee. At sinabi niya rin na narinig niyang sinabihan siya ni Kang Yong-gi na magsabi si Sim Jae-hee sa mga teachers kung paano siya mang-abuso. Kung ginawa iyon ni Sim Jae-hee, isang perfect opportunity iyon para makaganti siya. Ngunit sabi ni Sim Jae-hee na nag-promise sila sa isa't isa at tutulungan siya na makaalis sa pangbabyuli. Sinabi ni Jung Sok na kailangan niya nga panghawakan ang promise na iyon. Napaisip naman si Jung Sok at sinabing muntik niya nang makalimutan kung nagdala ba si Sim Jae-hee na pera. Sa susunod na panel, nagulat si Sim Jae-hee sa pinuntahan nila. Sinabihan siya ni Jung Sok na bakit lumalayo si Sim Jae-hee, at sumagot naman si Sim Jae-hee na hindi ba pang matandang entertainment ito. Bigla naisip ni Sim Jae-hee na baka ito ang dahilan kung bakit siya pinagdala ng pera. Pinitik siya ni Jung Sok sa ulo at sinabing, huwag mag-iisip ng kung ano-ano at bilasin. Habang naglalakad, may nakakita sa kanilang lalaki at nagtaka na uniform iyon ng Sampo High School at ano ang pinunta nila dito. Sa isang make-up room, pumasok sila Jung Sok at Sim Jae-hee. Nagulat ang mga babae dahil naka-uniform sila, at sinabi ni Jung Sok na bakit sila nagulat na para bang hindi sila pwede dito. Pinaalagaan niya muna si Sim Jae-hee sa babae at sinabing, ayusan siya at gawing maganda kaysa kay Joey Wong. At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Magsisimula ang pang-pitong parte sa pag-aayos kay Sim Jae-hee. Ginugupitan ang buhok niya at sabi ng nag-aayos sa kanya na maganda ang buhok niya pero mukhang hindi ito naayusan ng mabuti. Sinabi naman ni Sim Jae-hee na first time niya palang ito sa hair salon. Naghihintay lang si Jung Sok sa upuan habang nakikinig sa kanilang kwentuhan tungkol sa Sampo High School. Narinig niya daw na ang school na iyon ay kung saan nagsisimula ang problema ng mga bata. Nainis dito si Jung Sok at sinabihan ang nag-aayos na wag nang magsalita pa at mag-focus na lang sa paggupit.
Ilang saglit lang, nilapitan siya ng babae at tinawag siyang Opa na ang ibig sabihin para sa mga babae ay mas matanda pa ang lalaki. Nagtaka naman si Jung Sok dahil bakit Opa ang tawag sa kanya kahit nakasuot na siya ng uniform. Sumagot ang babae na hindi halatang estudyante pa siya, dahil kanina niya pang pinagmamasdan si Jung Sok at ang kilos niya ay para bang Opa. Nainis na sumang-ayon naman si Jung Sok dahil totoo ngang mas matanda siya dahil 20 years ang tanda niya. Bigla naman nagsalita ang babae at inisar siya na, kaya mukha siyang matanda dahil nakabuntis siya. Huminahon ang boses ng babae at sinabing, "Gwapo naman si Jung Sok." Inaakit niya si Jung Sok at sinabing, ayaw ba niyang iwan ang babaeng walang taste at makipaglaro na lang siya sa nuna niya. Ang ibig sabihin nito para sa lalaki ay mas matanda pa ang babae. Natawa na lang si Jung Sok sa joke niya at sinabing sino ang tinutukoy niyang walang taste. Sinabihan niya na tignan si Sim Jae-hee kung ano na ang itsura niya ngayon. Nang tumingin si Sim Jae-hee sa salamin, hindi siya makapaniwala sa pagbabago ng itsura niya. Nagsalita bigla si Jung Sok na kita na ngayon ang mukha niya. Napatanong naman si Sim Jae-hee kung hindi ba siyang mukhang weird. Sumagot si Jung Sok na kailangan na lang ayusin ang ibang maliliit na detalye pero mas umayos naman na ang itsura niya ngayon. Sinabi naman ng nag-ayos sa kanya na maganda talaga si Sim Jae-hee, mas gumanda lang siya ngayon. Inasar ni Jung Sok ang babae at nagtaka naman si Sim Jae-hee kung ano yon. Paalis na sila Jung Sok at Sim Jae-hee sa salon at sinabi ng nag-aayos na, masaya siyang naasikaso niya sila at ngayon na pagtitignan niya ng mabuti, mukha silang mag-asawa. Sinabihan ni Jung Sok si Sim Jae-hee na panatilihin lang ang ganyang itsura sa school araw-araw. Habang naglalakad pa uwi, sinabihan ni Jung Sok si Sim Jae-hee na iklian ang uniform niya dahil ganon naman ang sinusuot lahat at slow lang siya. May nakabangguan si Jung Sok na lalaki at sinabihan sila na, hindi ito lugar para sa mga bata kaya kailangan umuwi na sila. Magagalit na dapat si Jung Sok sa lalaki pero pagtingin niya, si Jang Sung-soo ito. Tinanong siya ni Sim Jae-hee kung kilala ba ni Jung Sok yon, pero tinanggi niya. Naalala ni Jung Sok ang past at sinabing, siya ang una niyang pinatay sa gangster life niya. Sa susunod na panel, nakauwi na si Jung Sok, at iniisip ang lalaking iyon. Siya ay importanteng tao sa Tiger Skull Gang na rival ng Sampo Gang. Gusto ng Sampo Gang paalisin si Jang Sung-soo dahil palagi siyang nang-aabala. Ngayon na nakita ulit ni Jung Sok si Jang Sung-soo, napaisip siya kung siya na ba ang namumuno ng gang dahil ang town na iyon ay ang turf ng Tiger Skull Gang. Pero kahit ganon, parang may mali dahil hindi niya lubos maisip na dadating si Jang Sung-soo, kaya paanong walang connection ang isang estudyante at gangster, ito ba ay isang bagay na nilagay ng Angel sa lugar? Napahiga na lang siya ng malakas at sinabing, bakit niya masyadong iniisip ito kung hindi niya naman ito kokontekan? Sumilip ang kanyang tatay kung anong binubulong niya sa gantong gabi na at pinapatulog na siya, at sinabi naman ni Jung Sok na siya ang matulog dahil maaga pa siya aalis. Matutulog na si Jung Sok at inisip na malas lang siya na nakilala niya agad yung lalaking iyon. Hiteng gabi na at nagising si Jung Sok para umihi. Pagtingin niya sa kusina, may lalaking nakatayo na akala niya tatay niya at tinanong niya kung anong ginagawa niya. Nagulat bigla si Jung Sok dahil si Jang Sung-soo pala ito. Pinaalala ni Jang Sung-soo kay Jung Sok ang nakaraan na kung bakit sinaksak siya ni Jung Sok ay dahil gusto mag-succeed ni Jung Sok bilang isang gangster. Wala na daw yung kaso dahil nabigyan ulit ng pagkakataon si Jung Sok, pero dahil pumatay siya, lahat ay manggugulo sa kanya. Palapit na ng palapit sa kanya si Jang Sung-soo at natatakot na siya at sinabing panaginip lang ito pero patuloy peren nagsasalita si Jang Sung-soo na kailangang mabayaran ni Jung Sok ang mga kasalanan niya, kaya sumugod siya at sinabing mamamatay na si Jung Sok ngayong oras. Nagising bigla si Jung Sok dahil isa lamang pala itong panaginip. Nagring ang kanyang telepono at yun pala ay ang teacher niya na kinakamusta siya kung anong nangyari dahil hindi siya nagpakita.
Hindi ito maintindihan ni Jung-sok at pagtingin niya sa orasan ay late na pala siya. Napasigaw na lang siya sa inis na sumpa si Jang Sung-soo. Nangati naman ang tenga ni Jang Sung-soo dahil akala niya may naririnig siya. Tumatakbo ng mabilis si Jung-sok papuntang school. Sinisi niya si Jang Sung-soo kung bakit siya na late. Nangati ulit ang tenga ni Jang Sung-soo. Sa susunod na panel, nagulat sila nang dumating si Jung-sok. Hingal na hingal si Jung-sok at tinanong kung tapos na ba ang unang klase. Tinanong niya rin kung first time ba nila makakitang late na estudyante kasi iba ang mga tingin nila. May tumawag naman sa kanya na dalawang lalaki. Sinabi naman nila na nasa mali sila kahapon at pinipilit sila ni Kang Yonggi. Nagalit si Jung-sok sa mga narinig niya at nakalimutan niya na yung away na iyon dahil bum-alot na sa kanya si Jang Sung-soo pero naging pinakamalakas siya sa school pagkatapos niyang matalo ang gang ni Kang Yonggi. Sinuntok naman ni Jung-sok ang dalawa sa ulo at sinabihan niya na babantayan niya sila at humingi ng tawad kay Sim Jae-hee. Tinanong niya naman agad kung nasaan si Sim Jae-hee at tinuro na andin kasama ang mga babae. Nagtaka naman si Jung-sok. Manghang-mangha ang mga babae sa pagbabago ni Sim Jae-hee. Nainis naman onti si Jung-sok kasi tinrabaho niya ang pagbabago niya para maging confident pero wala naman nagbago sa kilos ni Sim Jae-hee. Pero nang pinagmasdan niya ng maigi, mas yumokay pala ang pagbabago niya. Bigla siyang sinabihan ng lalaki na sabi ng dean ay pumunta si Jung-sok sa office kapag nakarating siya dito. Nang makarating na sa office, nagpakita siya sa teacher niya na si Han Jin-hai at sinabing tinawag siya ng dean pero sabi ni Han Jin-hai na wala sa ngayon ang dean. Napatanong naman si Han Jin-hai na hindi naman late si Jung-sok mga nakaraang araw kaya anong nangyari ngayon. Sumagot na lang si Jung-sok na napahaba ang tulog niya at nag-sorry. Sabi naman ni Han Jin-hai na okay lang iyon at bumalik na siya sa klase. Nagbow si Jung-sok bilang pasasalamat. Nang makabalik sa classroom, masayang-masaya si Jung-sok dahil dumadating talaga ang blessing sa mga taong namumuhay ng mabuti. Ngunit sa kabilang banda, nakalimutan niyang magdala ng lunch kakamadali at nagugutom na siya. Tinanong naman siya kung hindi ba siya kakain ng lunch. Ito pala ay si Sim Jae-hee at sinabing kung okay lang ba kay Jung-sok na sabay silang kumain. Tumanggi naman si Jung-sok at sinabing okay lang dahil hindi naman siya mukhang beggar. Pinakita bigla ni Sim Jae-hee ang baon niya at pinilit niya na kumain sila kasi madami naman siyang pagkain. Kinuha ni Jung-sok ang baonan ni Sim Jae-hee at sinabing siya nakakain nito para kay Sim Jae-hee kung madami naman pala. Naisip naman niya na madami na siyang nagawa para kay Sim Jae-hee kaya okay na itong kapalit. Ilang saglit lang, may dumating na babae at sinabing binibigyan na siya ngayon ni Sim Jae-hee ng pagkain. Ginagawa daw talaga niya ang iba't ibang bagay. Napalingon si Jung-sok sa babae. Nag-congrats ang babae kay Jung-sok dahil sa pagiging pinakamalakas sa Sampo High School, tinanong niya na pwede ba siyang kausapin. Napaisip si Jung-sok na ganun din ang kinikilos ng babae nakaraan pero nakisabay na lang siya pero nagtataka siya kung sino siya dahil familiar siya ng onti. Onti-onti naman nasabi ni Sim Jae-hee ang pangalan ng babae. Ito ay si Choi Yoon-jong, at nainis siya dahil hindi siya kilala. Napahawak sa ulo si Jung-sok at namorbalma. Nagalit si Choi Yoon-jong dahil kung ano-ano pinagsasabi ni Jung-sok. Sabi naman ni Jung-sok na wala siyang intensyon na maging delinquent na katulad niya. Sinabihan niya naman si Sim Jae-hee na kumain na lang sila. Nainis si Choi Yoon-jong at sinabing sama-sama siya sa taong naposes ng ghost at sana magkasundo silang dalawa. Hindi maintindihan ni Jung-sok kung anong poses ang sinasabi niya. Sabi naman ni Choi Yoon-jong na isang shaman ang nanay ni Sim Jae-hee at lumayas si Sim Jae-hee sa bahay dahil naposes siya ng ghost pero mukhang hindi naman pala alam ni Jung-sok. Napatingin si Jung-sok kay Sim Jae-hee na naluluha. Naalala niya bigla yung araw na tinanong niya si Sim Jae-hee kung bakit hindi pa siya umuwi at sumagot si Sim Jae-hee na ayaw niya pa umuwi ng maaga. Sinabi naman ni Choi Yoon-jong na ang mga poses ay hindi kakayanin yun kapag wala siyang lalaki na kasama.
Dahil dito, sinampal ni Jung Sok si Choi Yun-jong. Nagulat ang mga kaklase nila at nasaktan si Choi Yun-jong sa sampal. Sinabi naman ni Jung Sok na mas okay na ang ghost kaysa sa masamang tulad niya, at least mabait ang ghost at siya ay hindi katanggap-tanggap. Nagalit si Choi Yun-jong dito at mananapol na, pero napigilan ito ni Jung Sok. Sumigaw naman si Choi Yun-jong na bitawan siya at sabi naman ni Jung Sok na sa tingin ba niya nahahayaan niya lang nasaktan siya ng tulad ni Choi Yun-jong. Sumigaw siya kung kilala ba ni Jung Sok ang tatay niya. Sumagot si Jung Sok na kilala niya ang tatay niya na si Choi Dong-sok na isang member ng Tiger Skull Gang. Napangiti si Choi Yun-jong dahil kilala ang tatay niya at sinabihan niya si Jung Sok na lumuhad siya at humingi ng tawad. Pero natawa na lang si Jung Sok at sinabing nakakatawa si Choi Yun-jong. Sinabi rin ni Jung Sok na sa tingin ba niya na matatakot siya kung gangster ang tatay niya, dun siya nagkakamali. Sumigaw si Jung Sok at sinabihan ang mga estudyante na isang official outcast na si Choi Yun-jong at papatayin niya kung sino man ang makita niyang sama-sama kay Choi Yun-jong at kung ayaw naman siyang paniwalaan, subukan na lang nila. Nagulat at natakot ang lahat, at sinabi ni Jung Sok na totoo ang sinasabi niya na papatayin niya ang sasama kay Choi Yun-jong. At dito nagtapos ang pang-7 parte. Magsisimula ang pang-8 parte sa isang tambayan sa school. Nakaupo sila Jung Sok at Sim Jae-hee sa bench at pinag-uusapan si Choi Yun-jong na masyadong harsh sila kanina. Nainis naman si Jung Sok at pinisil ang paisngi ni Sim Jae-hee dahil bakit siya nagwawori kay Choi Yun-jong. Napaisip naman si Jung Sok na siya ang nagbully kay Sim Jae-hee noong middle school. Nagulat naman si Sim Jae na paano nalaman ni Jung Sok. Sabi naman ni Jung Sok na mas malala pa siya kaysa kay Kang Yong-gi dahil siya ay isang delinquent na kumikilos na para bang may tiwala siyang baback-upan siya ng tatay niya. Pero matatapos naman na ngayon dahil tuturuan niya ng leksyon si Choi Yun-jong. Natawa naman si Sim Jae-hee dahil parang 40 years old si Jung Sok kung magsalita, at nainis naman si Jung Sok dahil naging mabuti siya kay Sim Jae-hee at ganito na siya ngayon. Tinanong naman ni Sim Jae-hee kung magiging okay lang ba si Jung Sok sa tatay ni Choi Yun-jong. Sumagot naman si Jung Sok na siya na bahala dun kaya wag nang problemayan pa. Patayo na si Jung Sok at sinabing kumilos na sila dahil malapit na magsimula ang klase, pero si Sim Jae-hee ay mukhang malungkot. Napatanong si Sim Jae-hee kung okay lang ba talaga sa kanya ang narinig niya kay Choi Yun-jong na isa siyang anak ng shaman. Tinanong naman ni Jung Sok kung crime ba ang pagiging shaman, at sinabi niya na mas okay pa iyon kaysa sa pagiging bully. Nag-alala naman si Sim Jae-hee dahil sabi ng lahat na mapoposes din siya ng ghost katulad ng nanay niya. Tinitigan lang siya ni Jung Sok at napatili si Sim Jae-hee. Sinabi naman ni Jung Sok na nag-promise siya na paprotektahan niya siya hanggang sa makaalis siya sa pagiging outcast kaya kahit ghost o kung ano paman, sisirain niya. Sinabi niya rin na wag nang magsalita ng kung ano-ano dahil pipitikin niya siya ng 100 times kapag nagsalita pa siya ng ganong bagay. Napangiti at nagpasalamat si Sim Jae-hee. Paalis na dapat sila dahil malilate na sila sa klase pero nag-wait pa si Sim Jae-hee at sinabing walang hiyang ipagawa ito sa kanya pero may favor lang siya. Sa susunod na panel sa rooftop, sabi ni Choi Yun-jong na mag-apologize si Jung Sok. Sinabi niya rin na i-cancel ni Jung Sok ang announcement na sinabi niya sa mga estudyante. Natawa naman si Jung Sok dahil tinawag pa talaga siya sa rooftop para lang sabihin iyon. Nainis naman si Choi Yun-jong dahil hindi siya nagbibiro at tatawagan niya daw ang tatay niya kapag hindi siya mag-a-apologize. Isang sabi lang ni Choi Yun-jong sa Tiger Skull Gang ay susugod na sila sa school. Sinabi rin ni Choi Yun-jong na mag-isip ng mabuti si Jung Sok dahil sa tingin niya ba na kaya niyang kalabanan ang buong gang dahil lang sa marunong siyang lumaban. Pero hindi lang si Jung Sok ang malalagot pero pati na rin si Sim Jae-hee. Nagalit si Jung Sok at sinabing subukan lang ni Choi Yun-jong. Natakot si Choi Yun-jong at tinanong kung baliw ba talaga si Jung Sok at gustong kalabanan ang gang.
Sumagot naman si Jung Sok na walang kwenta hanggang dahil ang mga gangsters ay dumedepende lang sa isa't isa. Sinabi rin ni Jung Sok na ang tatay na pinagmamayabang ni Choi Yun-jong ay walang pinagkaiba sa member na knock out. Siya ang may pinakamababang rank sa gang noong 20 years, at may utang sa sugal at alkoholik pa, kaya sa tingin ba ni Choi Yun-jong na matatakot si Jung Sok sa tatay niya na kahit ang sariling gang niya ay tinatrato siyang paakit ng grupo lang. Naluha na si Choi Yun-jong dahil paano nalaman ni Jung Sok iyon. Tinanong naman ni Jung Sok kung sabihin niya rin ba ang lahat sa harapan ng mga tao na ang tatay na ang dahilan sa pagkatakot ng iba, ay isang patapon lang naman. Pinatahimik ni Choi Yun-jong si Jung Sok at tinanong kung bakit siya ganun sa kanya, at kung nililigawan niya ba si Sim Jae-hee at si Sim Jae-hee ba ang nagsabi nito sa kanya. Sinabi naman ni Jung Sok na hindi mai-imagine ni Choi Yun-jong kung anong sinabi ni Sim Jae-hee. Naalala niya ang sinabi ni Sim Jae-hee na patawarin si Choi Yun-jong kahit itong pagkakataon lang. Hindi naman makapaniwala si Jung Sok at tinanong kung gusto ba talaga niya na hayaan na lang si Choi Yun-jong na bulihin siya at sa tingin niya ba na magpapasalamat pa si Choi Yun-jong sa kanya. Sumagot naman si Sim Jae-hee na hindi pero sa tingin niya may sitwasyon si Choi Yun-jong na hindi niya kayang pag-usapan na parang katulad sa kanya na nahihirapan siya makisama sa nanay niya. Tinanong naman ni Jung Sok kung anong proof ni Sim Jae-hee. Sinabi naman ni Sim Jae-hee na sa middle school, bright at active si Choi Yun-jong, pero biglang naging masama siya at mas nakikisama sa mga masasamang tao at doon siya nagsimulang magbago. Kaya gustong bigyan ni Sim Jae-hee si Choi Yun-jong na chance na para bumalik sa dating siya na bright at energetic at gusto niyang maging kaibigan ulit si Choi Yun-jong. Nainis si Jung Sok dahil bakit tinutulungan ni Sim Jae-hee ang ganitong tao. Kahit na pinatawad siya ni Sim Jae-hee, hindi ito matanggap ni Jung Sok. Sinabi niya na ang katulad ni Choi Yun-jong ay kailangang matuto ng pisikal. Palapit ng palapit si Jung Sok kay Choi Yun-jong at natatakot na siya. Sinabi naman ni Jung Sok na sa tingin ba niya na hindi siya sasaktan dahil babae siya. Sinabi naman ni Choi Yun-jong na hindi niya hahayaan si Jung Sok na saktan siya. Sabi naman ni Jung Sok na anong magagawa ng katulad niya na wala namang backup. Sasaktan na dapat siya ni Jung Sok, pero naalala ni Choi Yun-jong ang tatay niya. Nagtakip siya at lalong umiyak at binanggit ang tatay niya na wag siyang saktan. Nagulat, at napahinto si Jung Sok, at tinanong niya si Choi Yun-jong kung lumaki ba siyang sinasaktan. Kinabukasan sa classroom, natatakot sila dahil sa itsura ni Jung Sok. Kinakabahan naman ang dalawa kung may ginawa na naman ba sila kay Sim Jae-hee pero hindi nila alam kung bakit ganon si Jung Sok. Nairita naman si Jung Sok at sinabing naririnig niya ang pinag-uusapan nila. Iniisip ni Jung Sok si Choi Yun-jong. Pabigat ito sa kanya pero hindi niya naman maiwasang hindi maisip. Narinig naman ni Jung Sok sila Sim Jae-hee at Jung In-ho na nag-uusap tungkol kay Choi Yun-jong na may sakit. Dumating si Jung Sok at tinanong kung siya ba ang pinag-uusapan nila. Sinabi naman ni Sim Jae-hee na mukhang absent si Choi Yun-jong dahil may sakit. Hindi naman naniniwala si Jung Sok at sinabing obvious naman na gawa-gawa niya lang yung excuse na yon dahil ayaw niya pumasok. Sinabi naman ni Sim Jae-hee na palaging may sakit talaga si Choi Yun-jong simula bata pa siya kaya absent talaga siya minsan sa school. Anemic si Choi Yun-jong dahil wala siyang sapat na hemoglobin sa katawan niya. Hindi pero naniniwala si Jung Sok dahil hindi naman siya mamamatay at excuse niya lang talaga iyon. Sabi naman ni Sim Jae-hee na ang taong may sakit nun simula pagkabata ay magiging masama kapag nabigla. Nainis naman si Jung Sok dahil ang ibig sabihin ba nun ay siya ang dahilan kung bakit may sakit si Choi Yun-jong. Humihindi naman si Sim Jae-hee. Tumalikod na si Jung Sok at sinabing hindi niya na problema kung mamatay man siya o hindi, kaya kung nag-aalala si Sim Jae-hee, bisitahin niya na lang si Choi Yun-jong. Napaisip naman si Jung Sok na bakit kinakampihan ni Sim Jae-hee si Choi Yun-jong.
Naalala niya ang nakaraan na nagmamakaawa si Choi Yun-jong sa kanya na tulungan siya. Naisip naman ni Jung Sok na hindi niya kasalanan yun at hindi pa naman nangyayari yon sa panahon ngayon. Lumitaw naman ang anghel sa likod niya at sinabing nakakahiya dahil ganito na lang ba kahalaga ang tame time na pagsisisi niya. Napalingon siya dahil narinig niya ang anghel. Nagtaka naman sila kung anong meron. Naisip naman ni Jung Sok na may naririnig siya, at ang boses na iyon ay siguradong anghel yon. Buong second life niya ay binabantayan siya ng anghel sa pinaggagawa niya kung nagsisisi ba siya ng tame time. Pauwi na siya at sinabing anong mali sa pagtuturo ng leksyon sa babaeng iyon, at wala na daw siyang pakialam ngayon. Pero pinuntahan niya pa rin ang bahay ni Choi Yun-jong. Nakarating na si Jung Sok at tinanong kung dito ba talaga iyon. May nagbukas bigla ng pinto at iyon ang tatay ni Choi Yun-jong. Tinanong niya kung ito ba ang bahay ni Choi Yun-jong. Sumigaw naman ang tatay ni Choi Yun-jong na bahay ito ni Choi Dong-sok. Umalis na siya at sinabi ni Jung Sok na tama ang pinuntahan niya. Hinanap ni Jung Sok si Choi Yun-jong sa bahay at sinabing baka umalis siya, pero hindi rin nagtagal, nakita niya si Choi Yun-jong na may mga pasa. Nagulat si Choi Yun-jong at tinanong kung bakit siya nasa bahay at pinapaalis niya si Jung Sok. Sinabi naman ni Jung Sok na hindi naman siya pumunta dito dahil gusto niya. Biglang nawala ng malay si Choi Yun-jong at pinuntahan agad ni Jung Sok. Naisip naman ni Jung Sok na masyadong seryoso pala ang pinagdadaanan ni Choi Yun-jong. Ilang saglit lang, may sumigaw at iyon pala ay ang tatay ni Choi Yun-jong at sinabing thief si Jung Sok at tinanong kung kilala niya ba siya. Sinuntok siya agad ni Jung Sok at nasaktan ang tatay ni Choi Yun-jong at manununtok na rin sana siya pero tinuhad siya ni Jung Sok sa muka at napatalsik. Sinabi naman ni Jung Sok sa kanya na ang anak niya ay pinipilit na lang ang sarili at nahihirapan sa sakit, pero ang sinasabing tatay ay umiinom at sinasaktan ang anak, kaya ang katulad niya ay walang karapatan na tawaging tatay. Napalingon ulit siya kay Choi Yun-jong at binitbit niya. Napaisip si Jung Sok na kailangan niyang dalhin niya si Choi Yun-jong sa malapit na ospital. Pero pagkalabas nila, may tumawag sa kanya at sinabing ang katulad ni Jung Sok ay nagkakaroon na ng affair. Pagkalingon ni Jung Sok, ito pala ay si Jang Sung-soo. Sinabi ni Jang Sung-soo na hindi ito ang unang pagkikita nila. Hindi naman makapaniwala si Jung Sok. At dito nagtapos ang pang-8 parte. Magsisimula ang pang-9 na parte sa pagtataka ni Jung Sok kung bakit nandito si Jang Sung-soo. Naisip niya naman na ang low-life member ng Tiger Skull Gang na si Choi Dong-sok at ang higher-up ng gang na si Jang Sung-soo ay nandito ng parehong oras at malinaw para kay Jung Sok ang sitwasyon. Tinignan ni Jang Sung-soo si Choi Dong-sok at sinabi niya kay Jung Sok na sumugod nanga siya ng bahay tapos ngayon ay dadalhin si Choi Yun-jong. Tinanong niya kung alam ba ni Jung Sok ang lalaking sinuntok niya. Naisip naman ni Jung Sok kung mapapaaway na naman ba siya at sinabi niya kay Jang Sung-soo na siya ang low-life gangster na walang karapatan na tawaging tatay. Magagalit na sana si Jang Sung-soo pero nakita niya si Choi Yun-jong na nahihirapan. Sinabi naman ni Jang Sung-soo na walang mangyayari sa ganito at nagtaka si Jung Sok. Tinanong ni Jang Sung-soo kung papunta ba sila sa ospital, at sinabi niya na gagawin na lang nila ang ibang bagay kapag nakabalik na si Jung Sok at siya na bahala kay Choi Dong-sok. Pumayag si Jung Sok at umalis na. Naisip naman ni Jang Sung-soo na isang high schooler pero kayang ipatamba ang isang active gangster, kaya napaisip siya kung ano ba talaga si Jung Sok. Nang makarating na sa ospital, nakahiga na si Choi Yun-jong. Sabi ng nurse na merong masamang nangyari sa kanya pero dahil nakalagay na ang IV at meron na siyang iron shot, magiging okay na rin si Choi Yun-jong pansamantala. Pero sa kabilang banda, ang immune system niya ay mahina at meron siyang malnutrition at contusions, kaya kailangan niyang maging maingat sa susunod. Napaisip naman si Jung Sok at naalala ang past na nasa bar siya kasama ang Sampo Gang.
Sabi ng isang member na sinong mag-aakalang matatalo nila ang Tiger Skull Gang. Sinabi rin nila na isang action taker si Jung Sok ng Sampo Gang at sumang-ayon naman siya. Magkukwento sana siya tungkol kay Jang Song-soo na tinalo niya, pero bigla siyang hinablot ng isang babae at ito pala ay si Choi Yun-jong at tinanong niya kung naaalala pa ba siya ni Jung Sok dahil parehas sila ng school na pinag-graduatean. Tinanong naman ni Jung Sok ang isang manager kung sino yung babae. Nagsorry naman ang manager at kinwento ni Jung Sok na isa si Choi Yun-jong na binente sa kanila noong tinalo nila ang Tiger Skull Gang, at kasama ang tatay niya sa gang pero namatay na bago pabayaran ang mga utang niya. Nagmamakaawa si Choi Yun-jong kay Jung Sok at sinabing kung pwede bang siyang palayasin ni Jung Sok dahil gagawin naman niya lahat ng ipapagawa sa kanya basta makalayas na siya dito. Napatayo si Jung Sok at nabangga niya si Choi Yun-jong. Nagalit si Jung Sok at sinabing baliw ba si Choi Yun-jong dahil bakit niya tutulungan ang babaeng katulad niya sa bar. Sinabi rin ni Jung Sok na isang kalokohan ang magkaparehas sila ng school at wala siyang maalala na babaeng katulad niya. Tinawag ni Jung Sok ang manager at sinabing papasukin si Choi Yun-jong sa trabaho araw-araw nang walang pahinga dahil ang mga pupuntang lalaki sa bar na galing sa Sampo Gang ay kailangang pagsilbihan ni Choi Yun-jong. Hindi makapaniwala si Choi Yun-jong at napasigaw na lang sa lapag. Sabi naman ni Jung Sok na nagpunta siya dito para uminom pero nasira lang ang mood niya dahil kay Choi Yun-jong. Bumalik sa present at naisip ni Jung Sok na may nangyari nga na ganong eksena sa past life niya. Wala na siyang balita kay Choi Yun-jong pagkatapos nun, pero siguradong malungkot ang buhay niya at namatay dahil walang babae ang sasaya mamuhay kapag winalang hiya ng gangster. Naisip niya rin kung mag-drop siya sa school at maging isang gangster at kung nangyari ulit ang nakaraan kay Choi Yun-jong, mararanasan niya kaya ang mga masasamang sitwasyon ulit. Tinanong siya bigla ng nurse kung paano mababayaran ni Jung Sok ang treatment fee ni Choi Yun-jong. Natarante si Jung Sok dahil wala naman siyang pera. Dumating bigla ang isang lalaki at sinabing naasikaso na ang treatment fee. Si Jang Sung-soo pala ito at kinamusta si Choi Yun-jong. Napatanong naman si Jung Sok kung paano nakapunta sa ospital si Jang Sung-soo, at sumagot naman si Jang Sung-soo na kahit ganito ang itsura niya, nakatira siya dito ng 37 years na kaya alam na alam niya ang kasulok-sulukan ng Incheon City. Tinanong naman ni Jung Sok kung okay pa ba si Choi Dong-sok. Napahawak si Jang Sung-soo sa ulo dahil anong magagawa niya kung parte pa rin ng pamilya si Choi Dong-sok, kaya kailangan niya alagaan yon. Naisip naman ni Jung Sok na si Choi Dong-sok na patapon at malapit na tanggalin sa gang dahil sa pagiging alkoholik niya at sa pagiging tamad, at si Jang Sung-soo naman ang best higher-up sa lahat ng naging higher-up ng Tiger Skull Gang, maaaring siya lang ang nag-aalaga sa lahat. Tinanong naman ni Jang Sung-soo ang pangalan ni Jung Sok. Tinanong naman ni Jung Sok kung anong gagawin niya pag nalaman ni Jang Sung-soo ang pangalan niya. Hinanda ni Jang Sung-soo ang kamay niya at sinampal si Jung Sok at sinabing, sisiguraduhin niyang tuturuan niya ng leksyon ang isang high schooler na sinuntok ang isang gangster. Nagulat si Jung Sok at nagalit at sinabing, yun lang ba ang gagawin ni Jang Sung-soo? Naisip naman ni Jang Sung-soo na meron ng idea ngayon si Jung Sok kung sino siya, at hindi man lang natatakot si Jung Sok o sinusubukang pasabugan siya pero mas pinapalabas pa ni Jung Sok ang galit niya. Inasar naman ni Jang Sung-soo si Jung Sok na interesting daw siya at gusto niya si Jung Sok. Nagtaka naman bigla si Jung Sok dahil ang creepy naman ngayon ni Jang Sung-soo. Tinanong naman ni Jang Sung-soo kung anong relasyon niya kay Choi Yun-jong at sinabing kasama lang ni Jung Sok ang girlfriend niya nakaraan. Naasar naman si Jung Sok dahil kahit sino sa kanila ay hindi niya girlfriend. Pinagsabihan naman ni Jang Sung-soo si Jung Sok na alagaan niya si Choi Yun-jong dahil malala ang sitwasyon niya ngayon. Sinabi naman ni Jung Sok na nang babyuli si Choi Yun-jong sa iba at ngayon ay ipapaalaga pa sa kanya. Tumalikod at umalis na si Jang Sung-soo. Nagulat si Jung Sok dahil nabanggit ni Jang Sung-soo ang pangalan niya,
at bigla niyang naalala na nakalagay pala sa uniform niya. Napalingon siya kay Jang Sung-soo at sinabing mabuting tao siya pero gangster pa din. Nakaalis na ng ospital si Jung-sok at habang naglalakad pa uwi, napatingin siya sa ulap at napaisip na hindi pa masyadong malinaw ang lahat hanggang ngayon pero sigurado siya hindi siya nakakuha ng second life ng basta-basta, dahil time testing siya ng anghel ngayon. Simula kay Sim Jae-hee, sa tatay niya, sa teacher niya, kay Choi Yoon-jong, at kay Jang Sung-soo, pinapakilala lahat ng anghel sa kanya ang mga tinrato niyang mali noon at binabantayan siya kung talaga bang nagsisisi si Jung-sok sa lahat ng kasalanan niya. Napatanong siya kung ito ba ang gusto ng anghel dahil isa lang naman siyang sensitibong tao na manununtok muna bago pa makapagsalita. Habang nakapag-isip-isip, sinabi naman ni Jung-sok na gusto niya ng magsigarilyo ngayon. May kinuha siya sa bulsa niya at nilagay na sa bunganga niya. Sabi naman ni Jung-sok na dahil binigyan siya ng bagong buhay ng anghel, gagawin niya kung ano man ang gusto ng anghel para sa kanya. May isang kondisyon nga lang siya at sinabing kahit magsisi o mamuhay siya Saturday ama, gagawin niya sa sariling paraan niya. Nagsorry siya dahil ang meron lang naman siya ay panuntok at bunganga, pero mas okay naman iyon kaysa walang gawin. At sabi naman niya na sabi ng anghel na kahit anong gawin naman niya ay nakadesisyon na napupunta siya sa impyerno. Sumigaw siya at sinabing mamumuhay siya ng tama sa sarili niyang paraan kaya kung may sasabihin man ang anghel, patayin na lang ulit siya ngayon din. May biglang nakatayo naman sa taas ng poste at nagulat si Jung-sok dito dahil ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi. Sabi naman ng anghel na hindi pa rin nagbabago si Jung-sok pero wag na mag-alala pa dahil babantayan niya pa ng matagal si Jung-sok. Kinabukasan, naghahanda na si Jung-sok papuntang school. Tinanong siya bigla ng tatay niya na kung aalis na si Jung-sok. Nagulat naman si Jung-sok dahil hindi pumasok ang tatay niya sa trabaho. Sabi naman ng tatay niya na masakit ang balikat niya simula kahapon pa. Sabi naman ni Jung-sok na wag gawin lahat ng pisikal at magpa-check up na sa ospital mamaya. Sabi naman ng tatay niya na hindi na kailangan dahil magpapahinga na lang siya ngayon. Napatanong naman si Jung-sok kung mag-drop out na ba siya sa school at magtrabaho na lang. Nagtaka ang tatay niya at sinabi ni Jung-sok na hindi naman niya naaayos ang pag-aaral niya dahil hindi naman siya matalino. Sinuntok ng tatay niya si Jung-sok sa ulo at nagsermon na wag magsalita ng kung ano-ano sa umaga, at sinabi niya maraming beses na hindi tanga si Jung-sok pero ayaw niya lang subukan, sinigawan niya si Jung-sok na pumasok na sa school. Tinanong niya rin si Jung-sok kung hindi naman na siya gumagawa ng kalokohan sa school, at sumagot naman si Jung-sok na lahat ng yon ay nakaraan na. Napaisip naman siya at biglang sinabi na tama nga na matagal na iyon. Sumigaw na naman ang tatay niya dahil hindi sinasabi ni Jung-sok ng maayos kung may ginawa na naman ba siya at mabilis nang umalis si Jung-sok. Habang naglalakad, sinabi ni Jung-sok na ang isang anak niya ay nakakaranas ng mga problema habang sinusubukang mamuhay ng tama. Naisip naman niya si Choi Yoon-jong kung okay na ba siya. At siguradong natauhan na si Choi Yoon-jong dahil binitbit niya siya papuntang ospital. Sa susunod na panel sa school, nagulat si Jung-sok dahil pumasok si Choi Yoon-jong. Tinanong si Jung-sok ang kaklase niya kung gaano nakatagal si Choi Yoon-jong na nakaganyan. Sumagot naman ang kaklase niya na ganyan talaga si Choi Yoon-jong simula nung dumating siya sa school at sinabihan daw sila na pabayaan siya dahil may sakit siya. Tinawag naman ni Jung-sok si Choi Yoon-jong at tinanong kung wala man lang bang sasabihin si Choi Yoon-jong sa kanya. Pinapaalis siya ni Choi Yoon-jong at hindi makapaniwala si Jung-sok. Sabi ni Choi Yoon-jong na wag nang idamay pa ni Jung-sok ang sarili niya sa kanya at umalis na lang. Nainis si Jung-sok kay Choi Yoon-jong, at umalis na lang at sinabing ano pa ang i-expect niya sa isang delinquent kaya gawin na lang niya kung anong gusto niya. Napatingala si Choi Yoon-jong at tinignan si Jung-sok at naisip na tapos na ang school life niya dahil kay Jung-sok dahil wala nang mananakit sa kanya. At maliban pa doon, nakita ni Jung-sok ang kahinaan niya.
May tumawag naman kay Choi Yun-jong na dalawang babae at sinabi nila na narinig nilang absent siya dahil sa sakit. Tinanong naman ni Choi Yun-jong kung kaibigan niya parent ba sila, at sumang-ayon sila at sinabing bakit sila kikilos na parang strangers. Lumabas sila ng classroom para pumunta sa rooftop. Napaisip si Choi Yun-jong na okay pa rin ang lahat, at dahil marami ang mga tumitingin kay Jung-sok, naisipan niya na paano kung ipasugod niya ang mga ito sa school para makahanap siya ng oportunidad na maghiganti sa kanya. Nagtinginan ang dalawa at hinaranggan ang pinto. Pagkalingon ni Choi Yun-jong, tinulak siya at napabagsak ng lalaki at sinabing nadulas lang ang kamay niya at naghay sa gangster's daughter. Nagulat si Choi Yun-jong dahil sila ang ibang delinquents. Tinanong ni Choi Yun-jong kung anong ginagawa nila at kung hindi ba siya kilala, at pinagsabihan niya na kung may gawin man sila sa kanya ay yari sila sa tatay niya. Tinanong naman ng lalaki na bakit hinayaan lang ni Choi Yun-jong si Jung-sok kahit na sinuntok na siya sa muka. Sinabi niya rin na na-expose na ang kasinungalingan ni Choi Yun-jong. Nagulat siya dito at tinanong niya kung ano ba gusto nila sa kanya. Sumagot naman ang lalaki na kailangan ng punishment ni Choi Yun-jong dahil sa pagsisinungaling niya hanggang ngayon. Sinabi niya rin na dahil aasa rin din naman siya ni Jung-sok, wala nang magiging problema kung ano pa ang gawin nila sa kanya. Nagmamakaawa si Choi Yun-jong sa mga babae na tulungan siya. Nagsorry sila at sinabing kailangan nilang pumunta sa tamang side dahil siya ang nasa mali na nagsinungaling sa una pa lang, kaya tanggapin na lang daw ni Choi Yun-jong at isipin na lang na isa tong pagbabayad sa ginawa niya. Palapit na ng palapit ang lalaki at sinabi niya na hindi niya naman sinusubukang magsinungaling pero ayaw niya lang ma-expose ang family life niya, kaya gusto niya mamuhay sa isang lugar na walang lalaki at walang nananakit sa kanya. Umiyak na ng todo si Choi Yun-jong, at sinabi ng lalaki na wala nang silbi ang pagsigaw niya dahil walang dadating at nakalock na ang pinto. Pero hindi rin nagtagal, nagbukas ng malakas ang pinto at nagulat silang lahat. Sinira niya ang kahoy at sinabing bakit pinapahirapan pa siyang bantayan si Choi Yun-jong. Nagulat silang lahat dahil si Jung-sok ito. Nagalit si Jung-sok at sinabing wag nilang banggitin ang pangalan niya. At dito nagtapos ang pang-siyam na parte. Magsisimula ang pang-sampung parte sa pagtanong ni Jung-sok kung anong meron, at sabi niya rin na ipagpatuloy lang nila ang ginagawa nila. Natatakot ang lahat at nagulat naman si Choi Yun-jong dahil sa pagdating ni Jung-sok. Tinawag naman si Jung-sok ng lalaki at tinanong kung nagbibiro ba siya kasi kanina lang sinabihan sila na bulihin si Choi Yun-jong at anong mali sa paglalaro sa babae. Sinakal ni Jung-sok ang lalaki at sinabi niya na hindi siya marinig ng malinaw. Ni-real talk din ni Jung-sok ang lalaki at sinabing gumagapang siya kapag may mas malakas sa kanya, pero ngayon na madali lang si Choi Yun-jong ay paglalaroan niya na. Tinanong niya rin kung sa tingin niya ba na nag-announce siya na maging loner si Choi Yun-jong para gawin nila ang gusto nila sa kanya. Binagsak niya na ang lalaki, at sinabing umalis na sila at sabihin sa buong school na kapag may mananakit kay Choi Yun-jong ay papatayin niya. Nagmadali agad silang umalis sa rooftop. Tinignan niya si Choi Yun-jong at tinanong kung bakit siya ganito. Umiyak pa lalo si Choi Yun-jong at sinabing kung joke lang ba ito at pinapaalis si Jung-sok. Sabi naman ni Jung-sok na wala siyang paki kung ano man yung nangyari sa kanya pero wala siyang choice para tulungan siya dahil kay Sim Jae-hee. Hindi makapaniwala si Choi Yun-jong at naalala nila ang nakaraan na binubuli ni Choi Yun-jong si Sim Jae-hee. Tinanong naman ni Jung-sok kung sa tingin niya ba na lahat ng tao sa mundo ay katulad niya. Kinwento niya rin na habang nagpapanggap siya na delinquent para mapagtakpan ang pamilya niya, si Sim Jae-hee ay alalang-alala simula umpisa. Nagulat si Choi Yun-jong nang lapitan siya ni Sim Jae-hee at sinabi na magiging totoo siya na nagsisinungaling siya pag sinasabi niyang hindi siya nasasaktan, pero ang mas masakit pa doon ay hindi siya makapag-hangout sa kanya katulad noong junior school pa sila. Sabi rin ni Sim Jae-hee na magiging matapang na siya at susubukan ang lahat. Tinanong niya kung pwede ba silang maging kaibigan katulad dati.
Napaluha na si Choi Yun-jong at na-comfort ni Sim Jae-hee at sinabing wag na umiyak. Napaisip naman si Jung-sok na ang tatay niya, si Sim Jae-hee, Han Jin-hae, Jang Sung-soo, at Choi Yun-jong. At least sa ngayon naisip ni Jung-sok na naayos niya ang mga maling naiisip niya at maaari na siyang mamuhay ng mapayapa sa ngayon. Ilang araw na nakalipas, sa Sampogang, may nasasaktan na lalaki dahil sa pananakit sa kanya at sumigaw na siya na patawarin na siya. Sabi naman ng current boss ng Sampogang na si Jo Bong-chol ay hindi pa siya nakakita ng katulad ng lalaki at hindi niya kaya asikasuhin ang isang trabaho at nakuha pa ng Tiger Skull Gang. Nagmakaawa ang lalaki na pakawalan na siya at papanagutan niya ang mga mawawala. Natuwa naman ang boss at sinabing ang gangster ay at least meron determinasyon. Nag-thank you ang lalaki at inutos niya ang ilang kasamahan na paalisan na siya at maaari sila makakuha ng pera kapag inalis ang mga laman loob niya at ibenta. Hinablot na siya at nagmamakaawa pa rin sa boss. Tinanong naman ng boss kung anong gagawin niya sa isang tulad niya kung papanatilihin niya parent sa gang. Sumang-ayon naman ang commander ng Sampogang na si Yeam Gi-hwan. Sabi naman ng boss na kung meron lang sanang kasing lupot ni Jang Sung-soo, at tinanong niya ang commander kung meron bang mapapakinabangan dito. Sabi naman ng commander na meron at inabot ang isang picture at ito ay si Jung-sok. Nagtaka naman ang boss dahil isang high schooler sa Sampo High School. Kinwento naman ng commander na nasa second grade siya pero napaalis niya mismo ang original boss ng Sampo High na si Kang Yong-gi at inaasikaso ang mga delinquents sa Sampo High simula dumating siya. Magsasalita pa sana ang commander tungkol kay Kang Yong-gi pero biglang tinanong ng boss kung nagbibiro ba siya ngayon, at sinabi ba niya ngayon na kukunin ang isang high schooler sa gang. Tinanong niya kung hanggang ganito lang ba ang kaya ng commander. Tinanong naman ng commander na paano kung si Jung-sok ang binabantayan ngayon ni Jang Sung-soo, at nagtaka naman ang boss. Kinwento niya na nakaraan lang ay nakikipag-usap si Jung-sok kay Jang Sung-soo sa harap ng Sampo General Hospital. Tinanong naman ng boss kung totoo ba ang information na iyon, at sumagot ang commander na mukhang close sila Jung-sok at Jang Sung-soo. Tinanong naman ng boss kung siya ba ang inaalaga ng Tiger Skull Gang para maging commander nila. Sumagot ang commander na hindi iyon sigurado pero ang confirm lang sa ngayon ay meron silang contact sa isa't isa. Napaisip ang boss at sinabing kapag maingat sila ay malalagay nila sa galit ang Tiger Skull Gang, at sabi rin ng boss na dalhin na si Jung-sok dito. Sa susunod na panel, sa school, may mga nagkikwentuhan, at napansin nila si Jung-sok at binati siya. Naisip naman ni Jung-sok na 2 linggo na ang nakalipas simula na naging pinakamalakas siya sa school, at nakakahiya onti kapag sinabi niya ito sa sarili niya pero naging payapa ang school. Meron isang rason at ito ay dahil pagkatapos ng insidente kay Choi Yun-jong, pinagbawal niya na lahat ng kilos ng pagnanakaw, bullying, at pagkakaroon ng delinquent behavior sa school. Meron namang mga pasaway pero pasalamat na lang sa patience niya. Dumating naman si Sim Jae-hee na kasama si Choi Yun-jong. Naisip naman ni Jung-sok na hindi na makilala si Sim Jae-hee dahil nag-glow up siya at magandang idea ang palitan ang hairstyle niya. Si Choi Yun-jong naman ay palagi nang kasama ni Sim Jae-hee pero mukhang alam na niya ang naging mali niya at mukhang nahiya pero mukha naman siyang cute. Dumating naman ang teacher na si Han Jin-hae at naisip naman ni Jung-sok na komportable si Han Jin-hae na kausapin siya. At hindi niya na nakita pa si Kang Yong-gi simula nung ginulpi niya siya pero nagpasalamat na lang si Jung-sok dahil naging tahimik. At kung meron man natatawagan niyang problema ay ito na si Do Jun-soo. Sinabihan ni Jung-sok na wag siya tawaging yung o nakakatandang lalaki. Pero sabi ni Do Jun-soo na once yung ay always yung, at sabi ni Jung-sok na parehas lang naman sila ng edad. Naalala naman ni Jung-sok ang nakaraan na sinuntok siya dahil kumikilos si Do Jun-soo bilang follower ni Kang Yong-gi, at sabi naman ni Do Jun-soo na iyon ay dahil nagsisimula pa lang siya matuto.
Paalis na dapat si Jung-sok at sinabing umalis na si Do Junsu at wala na ring balak pa si Jung-sok na maging delinquent sa school, pero sumigaw si Do Junsu at sinabing sinusubukan niyang maglingkod kay Jung-sok. Nagkwento siya na nakakamangha ang overpowering power ni Jung-sok at hanggang ngayon ay akala niya na lahat ng tao ay maglilingkod sa kanya maliban kay Kang Yong-gi. Pero hindi man lang gumawa ng sariling grupo si Jung-sok pero pinaalis niya lang ng tuluyan ang delinquent behavior sa school at sobrang nagulat si Do Junsu sa mga ginawa ni Jung-sok. Sabi naman niya na ang totoo at malakas na tao ay hindi kailangan ng power force, kaya namangha si Do Junsu at napagdesisyonan na maglingkod kay Jung-sok hanggang dulo. Hindi naman naniwala si Jung-sok at sinabing gawin na lang niya ang gusto niyang gawin, at nagulat naman si Do Junsu, at naisip ni Jung-sok na titigil din si Do Junsu pagkatapos niyang gamitin siya saglit. Nang uwian na, inaya ni Sim Jae-hee si Jung-sok na kumain kasama si Choi Yoon-jong, pero sabi ni Jung-sok na kailangan niya nang umalis dahil gagawa naman siya ng pagkain para sa tatay niya. Sabi naman ni Do Junsu na ibigay ni Jung-sok ang bag niya para bitbitin niya para sa kanya. Nagulat si Jung-sok at muntik na ibigay ang bag niya, at sabi naman ni Do Junsu na magsisilbi siya simula ngayon kaya dapat ihahatid si Jung-sok pauwi, at napatanong si Jung-sok na bakit magkasabay silang uuwi. Sabi naman ni Do Junsu na dahil unang araw niya pa lang ay sasabay lang siya pauwi sa bahay ni Jung-sok para alam niya kung saan, at napatanong si Jung-sok kung anong gagawin ni Do Junsu sa information na iyon at kung stalker ba siya. At sabi naman ni Do Junsu na para hintayin niya si Jung-sok sa harap. May dalawang lalaki naman sa daan at napatanong si Do Junsu kung sino sila at bakit nila hinaharang ang daan. May biglang tumawag naman kay Jung-sok at ito ay si Kim Sok-hyun at sinabing patay si Jung-sok ngayon. Sinapal naman siya ng isang kasamahan niya at sinabing hindi sila nagpunta dito para kumilos na parang follower niya. At tinanong niya kung sino sa kanilang dalawa at sabi ni Kim Sok-hyun na ang matangkad na pula ang buhok. Binati niya si Jung-sok at naisip ni Jung-sok kung anong klaseng sitwasyon ito. Sabi ng lalaki na tinatawag si Jung-sok ng boss kaya sumunod siya, at napaisip si Jung-sok na bakit tinatawag siya ng sampugang. Natatakot si Do Junsu at tinanong kung sino ba talaga sila. At naisip naman ni Jung-sok na wala naman siyang ginawa na involve ang sampugang kaya bakit siya pinapatawag, at kung ano man ang problema, mawawala na rin kapag nakuha siya. Pinapakalma niya na ang sarili niya at iniisip ang gagawin niyang atake, at tinanong naman siya ng lalaki kung bakit hindi sumasagot si Jung-sok. Iniisip naman niya si Do Junsu na isang problema pero hindi na ito ang oras para maawa pa sa kanya. Sinugod ni Jung-sok ang lalaki, at sabi naman ng lalaki na walang hiya si Jung-sok at hindi na lang sumama ng maayos pero mukhang gusto muna makatikim si Jung-sok bago pa matauhan. May kinuha si Jung-sok sa bulsa niya at nagulat ang lalaki dahil ito ay mga barya at tinamaan siya ng mga ito. Nagulat si Kim Sok-hyun pero sinugod din siya ni Jung-sok at sinipa sa muka at bumagsak. At naisip naman ni Jung-sok na gumana ang plano niya at kailangan niya na lang umalis dito. Pinigilan siya ng lalaki at sinabing dadalhin si Jung-sok sa boss ng maayos dahil yon ang utos sa kanila pero bakit sinubukan ni Jung-sok na atakihin sila, at pinagbantaan naman siya ng lalaki na subukan lang ni Jung-sok tumakbo at dudurugin niya si Do Junsu, at nainis naman si Jung-sok dito. At dito nagtapos ang pang-10 parte.